Ang Devil Emperor. Credit to the author. 747 hanggang 56. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umihip ang malalakas na hangin nang biglang dumating ang apat na matandang lalaki. Nakabaluktot ang kanilang mga likod, nakapikit ang kanilang mga mata, at nakaupong nakakrus ang mga paa sa harap ng lahat. Ang malalakas na aura na nagmumula sa kanila ay naging dahilan upang hindi maglakas loob ang hukbo na lumapit kahit isang hakbang. Kumunat ang noo ni Dexter, nanigas ang kanyang dibdib habang kinuyam ang kanyang mga kamao. Hindi niya akalain na sa dami ng mga elder ng Demon Scheming Sect na dinala ni Ethan sa main hall ay hindi makakapagtipon ang lahat ng eksperto ng sektang ito doon. Mabuti na lang at naiwan ang apat na ito. At base sa kanilang mga vibes, para silang nasa ethereal stage. Nag-iisip na ngayon si Dexter, hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Tiningnan ng grupo ni Jigo mula sa malayo ang apat at sumigaw, "Sus Mariosep, kay mga." Ang 5 tira para sa panig ni Dexter, ay lalong naging seryoso. Hindi alam ni Dexter ang kapangyarihan ng apat, dahil wala pa siya sa kanilang yugto para maramdaman ito. Ngunit natuklasan ni Jigo na nasa ika-9 na patong na pala sila ng ethereal stage, halos marating na nila ang soul harmony stage. Para sa mga ganitong klaseng eksperto na magpakita, at apat sa kanila, kahit sila, bilang mga eksperto sa ethereal stage sa kanilang mga karapatan, ay hindi kayang talunin sila. Walang paraan para mahawakan man lang sila ng kanilang mahinang clan head. Mabilis na sumugod ang grupo ni Jigo na binubuo ng 5, sa takot na baka mamatay ang kanilang clan head sa susunod na segundo. Tumingin si Ethan at nag-alala sa unang pagkakataon, ngunit wala siyang pagkakataong makialam. Ang mahabang sibat ay muling papalapit sa kanya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinagpatuloy ni Ethan ang pag-utos sa makapangyarihang Scarlet Dragon King na ihampas ang buntot nito, at pinaalis ito. Lumingon siya para pumunta roon, ngunit nakita niya ang mapang asar ng ngiti ni Sect Leader Zuan. "Humph, Ethan? Kung nakatakas ka lang sana, sa dami ng taong nakadaan, wala akong paraan para pigilan ka. Pero kailangan mo lang maging sakam at lumaban. Ngayon, lumabas na ang apat nating High Venerables, kaya wala ka ng pagkakataong makatakas, hahaha," humajejek na sabi ni Sect Leader Zuan. Tinitigan ni Ethan ang apat na matatanda, apat na eksperto sa ethereal stage sa ika-9 na layer ay talagang kahanga-hanga, ngunit kaunti lang ang mas mahusay kaysa sa cultivation ng ika-8 layer ng Sect Leader. At sa tingin mo ba mababaligtad nila ang laban? Mag-isip ka ulit. Hahaha, kaunti lang ang sinasabi mo. Ethan, kung gayon ay wala kang masyadong alam tungkol sa mga lupain sa kanluran, hindi ba? Wala kang ideya sa kapangyarihan ng aking sekta. Ngumisi si Sect Leader Zuan, itinuro ang apat habang nanunuya, kung gayon, pagbigyan mo ang iyong mga mata sa kanilang kapangyarihan, hahaha. Tumingin ng mas malalim si Ethan sa kanang inag ang noo niya. Nakapikit pa rin ang apat na matandang lalaki, nakaupo roon sa ere. Naupo sila ng 3 metrong bilog at umiikot. Bawat matanda ay naglalabas ng kakaibang liwanag, pula, berde, puti, at ginintuan. Habang nagsasama-sama ang apat na ilaw sa isang tiyak na bilis, ito ay naging isang nakasisilaw na parang lupang liwanag. Kasunod ng ungol ng isang dragon na kulay lupa ang lumipad sa paligid nilang apat. Patuloy na nayanig ang lupa, parang agos ng malakas na agos sa isang maunas na dagat. Hindi man lang makaupo ng tuwid ang mga cultivator ng Radiant Stage at Profound Heaven. Habang sumisikat ang liwanag ng lupa, naramdaman nilang nanginginig ang kanilang mga laman loob at nagsimulang samuka ng dugo. Marami sa kanila ang natamba sa kanilang bungo at bumagsak na patay. Sa isang iglap, libo-libo ang namatay. Ngunit ang apat na matatanda ay mukhang hindi gumagalaw, nakaupo lang doon habang gumagalaw ng pabilog at nakapikit. Sumigaw si Dexter, lumipad ka sa ere at lumayo sa apat na yan. Huwag mong hayaang tamaan ka ng alon nila. Walang tanga rito at sumugod sa ere at palayo sa dilaw na kurtina ng liwanag. Hahaha, bakit naman kaming apat ang mag-aalala sa mga kulisap na tulad ninyo habang sila'y nagmamadaling umalis? Pero sa pagkakataong ito ay nangahas kayong salakayin ang Mystical Heaven Sect at kinuha ang kaban ng bayan.
Bilang pinakamataas na venerables sa sekta, hindi naming apat maaaring baliwalain ang paglabag na ito. Ngumiti ang isang matanda, dahilan para baguhin ng apat na matandang lalaki ang kanilang mga senadoryas na ginawa nila. Sa wakas ay gumalaw na rin sila, o mas tumpak, gumalaw na ang kanilang bilog. Kahit hindi sila umikot ng pabilog, ang di nakikitang bilog na nabuo ay parang isang malapad na disk. Humahagibis ito sa ibabaw ng karamihan at ang dilaw na dragon na nakausli sa itaas ay umikot kasama nila. Ngunit ang malakas na puwersang dulot ng patuloy na pag-ikot ay tumama sa lahat ng nasa daanan nito. Walang nakapag-react ng kumalat ang dugo at dugo sa kung saan-saan. Dumaan ang umiikot na dilaw na disk sa isang grupo at tinamaan ang libu-libong tao na naging sanhi ng pagkadurog ng kanilang mga bala. Bumalik ang disk at libu-libo pa ang namatay. Sa isang galaw lang, 10,000 tao ang patay. Lahat ay labis na nabigla at hindi nakapag-react, puno ng takot habang pinagmamasdan ang dilaw na disk. Nabigla rin si Dexter. Nang makita ang nakamamatay na disk, habang inaani nito ang buhay ng kanyang mga tauhan, nataranta ang kanyang puso. Nang tumugon siya, 30,000 kalalakihan na ang nawala sa mundong ito. Sumigaw siya, magsipagbuo kayo. Tumakas kayong lahat. Hindi natin sila matatalo. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Binigyan niya ng hudyat ang hukbong lumilipad na tigre at nagsiyao ng lahat. Nakaligtas ang commander. Ngumiti ang isang matandang lalaki, at sa pagkakataong ito ay ipinadala ang disk kay Dexter. Nagmamadaling tumakas si Dexter. Gustong umiwas ni na Grace at Terry ngunit walang paraan para tumugon sa bilis ng mga eksperto sa ethereal stage. Sa isang iglap, napunta na sa kanila ang disk. Nang maramdaman ang takot na dala ng kapangyarihan nito, umiling si Gary, tapos na ang kawawang buhay ko. Bakit pa kinailangang salakayin ng Master ang Mystical Heaven Sect? Para lang ba talaga silang turuan ng leksyon? Mukhang tayo ang naapektuhan. Hindi nagsalita si Dexter, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Kahit siya ay hindi alam kung bakit gustong gawin ito ni Ethan, ngunit dahil siya ang nagplano nito, sisikapin niyang tapusin ito hanggang sa huli. Ito ang matibay na tiwala ng angkan ng Larson sa kanya. Kahit ngayon, kahit na nakaambang kamatayan, wala pa rin siyang pinagsisisihan. Whoosh! Biglang may isang pamilyar na figure ang hamarang sa paningin ni Dexter. Ito ay walang iba kundi si Grace, binibini, hindi na kailangan. Hindi na ito katulad ng dati. Hindi mahalaga kung nasa harap o nasa likod ka. Walang imik si Grace, nakatayo lang doon ng walang humpay. Nagpa siya si Dexter na tumabi sa kanya. Bakit hindi, tumayo kayong magkakasama? Sa ganoong paraan, baka makalabas ng buhay ang isa pang disipulo ni Kuya Kindstone sa likuran natin. Ako si Gary. Inikat ni Gary ang kanyang mga mata at tumayo sa tabi nila, bago tayo mamatay, dapat alam niyo na ang pangalan ko. Masyadong abala si Master at walang oras para magpakilala sa inyo noon. Ang mamatay nang hindi man lang alam ang pangalan ko ay isang napakasamang kapalaran. Kung gayon ako si Dexter, ang Larson clan head. Tumawa si Dexter. Ngumiti si Grace, disipulo ng Demon Scheming Sect. Hahaha, mga binata, napakalapit na kahit bago pa man mamatay. Hindi nakakapagtaka na napakagaling ninyong pamunuan ang mga batang ito. Narinig sila ng mga elder mula sa bilog at tumawa, pero hindi pa rin ibig sabihin niya na mabubuhay kayo. Kasalanan ninyo kung bakit hindi kayo naging mga disipulo namin, hahaha. Whoosh! Lumipad ang malakas na disk papunta sa kanila, 1 pulgada na lang ang layo para maging madugong pahid na lang sila sa lupa. Pumikit ang tatlo, handang harapin ang kanilang huling hatol. Gayunpaman, natuklasan ng tatlo na walang nangyari sa kanila kahit ilang sandali pa. Habang ang malakas na kapangyarihan ay biglang nawala sa kanilang harapan. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang puti at itim na ball ang umiikot sa harap. Hindi kalayuan sa kanila, ang mga pantas ay nakakuyom ang mga kamay na parang isang senadoryas at mukhang tensyonado. Pagbabaliktad ng yin-yang. Sa kritikal na sandaling ito, namagitan ang Heaven and Earth Twin Sages, gamit ang kanilang domain soul upang ihiwalay ang lugar sa paligid ng 4 na matandang lalaki. Gayunpaman, ang aksyong ito ay nagdulot ng paghihirap sa dalawa. 748. Mga nakatatanda, salamat. Nagningning at tumawa si Dexter.
Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay ngunit sumigaw ang mga pantas, "Elderly, huwag kang tumayo lang dyan, ilabas mo sila dyan." Whoosh! Isang itim na figure ang sumilay at bago pa man makapag-react ang tatlo, isang makapal na kamay ang humawak sa kanilang mga balikat at inilabas sila. Ito ay walang iba kundi si Jigo. Elderly? Mukhang natigilan si Jigo, ngunit nang makita ang bigat nitong tingin, hindi niya natapos ang sasabihin. Sinundan niya ang tingin ni Jigo at nakita ang mga pantas na nanginginig at umubo ng dugo habang ang kaluluwa ng kanilang nasasakupan ay agad na bumagsak. Umungol. Nayanig ang mundo ng apat na dragon ang gumala sa ibabaw ng Mystical Heaven Sect. Lumabas sila sa kanilang nasasakupan at umikot bago tuluyang naglaho pabalik sa apat na matatanda. Habang ang umiikot na bilog, ang dilaw na dragon, ay naroon pa rin at kasing lakas. Ang apat na matatandang nakaupo sa ere ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng kaguluhan. Tiningnan ng mga pantas ang apat at kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Hahaha, hindi ko alam na may mga tao pala silang kayang gumamit ng ganitong uri ng kaluluwa sa ilalim ng domain. Ito ang unang beses na nakakita kami ng ganitong kaluluwa. Napakabihira nito. Isang matanda ang natawa, sayang at masyado kang mahina. Nahirapan ka bago kami atakihin at nasugatan. O baka naman sineryoso mo lang kami. Tumango ang isa pang elder, napakaganda talaga ng soul domain na ito. Gamit ang yin at yang para baligtarin ang mundo. Walang paraan ang isang karaniwang cultivator para makayanin ito. Gayunpaman, kitang-kita ang kahinaan ng domain na ito. Mahusay ito para sa pagpapahina ng kalaban, ngunit nagbibigay din sa kanya ng sapat na oras para harapin ito. Tumango ang tatlo pa, nag-uusap na parang wala sa radar nila ang mga pantas. Kung hindi dahil dito, gusto ko sanang makita kung ano ang hitsura nila. Humph, marunong talagang magsalita ang mga foggy. Kaya sinasabi mong hindi kami karapat-dapat na sulyapan mo, di ba? Gayunpaman, kasunod ng sigaw ng galit sa apat, isang matingkad na puting liwanag ang sumilay sa kanila, bakit hindi ninyo tingnan ito, mga matatandang kakatwa? Swoosh! Parang isang palaso mula sa itaas, isang nakapapasong init ang lumapit sa apat na matatanda. Boom! Nang mawala ang nakasisilaw na liwanag, ang posisyon ng apat ay naging isang puting bola ng liwanag, na nagpapakinang sa hangin dahil sa init. Hinihingal sina Johan at Jillian habang nakatingin ng seryoso gaya ng dati. Alam nilang hindi papatay ang apat kahit na dahil sa life and death art na ginamit nila. Ngunit nang mawala ang liwanag, napanganga pa rin ang mag-asawa sa gulat, paano nangyari ito? Ang mga matatanda ay umiikot pa rin, relax gaya ng dati. Nakapikit pa rin ang kanilang mga mata, at nakatikom ang kanilang mga bibig ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang dilaw na dragon sa itaas ay umiikot pa rin, walang kibo. Nanginig ang mag-asawa sa buong katawan, at nanlulumo ang kanilang mga puso. Nasaktan na sila bago sila umatake ngayon lang pero ang life and death art na iyon ay isang atake na sinusuportahan ng lahat ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi man lang sila nito kayang kalmutin, o kaya'y mapagalaw. Para sa apat na nakatatanda, hindi man lang sulit na tingnan ang mag-asawa. Lahat ay nakaramdam ng takot sa sandaling ito. Wala silang kalaban-laban sa kanila. Tumingin si Ethan at sumimangot, apat na kaluluwa ng dragon sa lupa. Iyon nga. Tumawa ang pinuno ng sekta na si Zuan, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Bagamat hindi mo alam ang kapangyarihan ng mga sekta sa mga kanluraning lupain, dapat mo ring malaman ang mataas na kagalang-galang na Demon Scheming Sect. Matagal siyang tiningnan ni Ethan at tumango. Narinig ko na siya pero hindi ko pa siya nakikita. Hahaha, kung gayon hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa mga lupain sa kanluran, kilala kami bilang tatlong sekta ng tagapag-alaga ng Titans, na ang bawat sekta ay may kani-kanyang tagapag-alaga. May pagmamalaking nagsalita ang pinuno ng sekta na si Zuan, isang espada, 5 dragon ang tawag sa ating mga tagapag-alaga. Ano? Ang ibig mong sabihin? Hindi makapaniwalang sigaw ni Monica. Akala ko pa naman chismis lang yun. Pero totoo ba yun? Kung ganoon, sila ba ang apat na kagalang-galang? Nagtanong si Dana mula sa gilid, nakatatanda kong kapatid, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi ko alam yan? Hindi ka pa naman matagal sa sekta kaya syempre hindi mo alam.
Umiling ang High Venerable, alam ng ilang elder ng mga sekta na ang ating sekta ay may 4 na dakilang venerable na nagtatanggol sa ating tahanan, ang Heavenly Cycle Elders. Ang mailap na Sacred Dragon ng Demon Scheming Sect ay kilala rin. Ngunit sa paglipas ng panahon at hindi sila nagpakita, lahat ay tumigil sa paniniwala sa chismis na ito. Humarap ang mataas na kagalang-galang sa 4 na nakaupong elder ng may takot at kawalan ng pag-asa, kung lalabas sila, kahit ang buong puwersa ng Demon Scheming Sect ay hindi sila matatalo. Kahit kasama ang mataas na kagalang-galang, hindi pa rin tayo mananalo. Hahaha, eksakto. Sila talaga ang mga elder ng Mystical Heaven Sect, alam na alam nila kung kailan susukitin ang sitwasyon. Tumawa ang pinuno ng sekta na si Zuan, isang espada 5 dragon, ang 3 sekta ng Titans, ay binubuo ng Heavenly Sword na nagbabantay sa Heaven Trailing Sect. Sa 5 dragon, 4 sa kanila ay ang Wood Dragon, Fire Dragon, Ice Dragon, Metal Dragon, ang 4 na elder sa ating sekta. Ito ang natitira sa tanging High Venerable, Hidden Dragon ng Demon Scheming Sect. Bagamat sinasabing siya ang pinakamalakas sa 5 dragon, paano matatalo ang isang pangkat ng 4? Kung iisipin noong inatake niya kasama ang Impermanence 5 ang mga Heavenly Cycle Elder, natalo sila. Kaya kahit na magpakita pa siya, wala tayong dapat ikatakot. Napakurap si Ethan habang nagsasalita ng malalim, kaya lumabas na rin ang 4 na magagaling na eksperto na laging nagtatago. Humph! Ang 4 nating kagalang-galang ay matagal nang nag-iisa, naghahandang pumasok sa Soul Harmony Stage. Pero dahil sa pagsalakay mo, wala silang ibang nagawa kundi ang pumunta. Ngumisi si Zuan, pinuno ng sekta, Ethan, mamamatay ka at ang iyong mga tauhan dito, hahaha. Nagtatalon sa tuwa si Carmelo. Ethan, isang masamang halimaw na tulad mo ang nangahas na umatake sa isang matuwid na sekta at ngayon ay nakikita mo ang kapangyarihang taglay natin, hahaha. Natahimik si Ethan nang makita ang ama at ang araw na puno ng kanilang pagkasabik. Nakapatong pa rin ang ulo ko sa balikat ko. Hindi ba kayo masyadong nagmamadali? Pagkatapos ay tinaasan niya ng kilay ang 4 na matandang lalaki. Talagang malalakas sila. Mukhang hindi rin naman ganoon kalakas ang dalawang ito. Hooray! Umalangaw-ngaw ang mga sigaw matapos ligtas ni Jigo ang 3. Dumating din doon ang mga eksperto sa ethereal stage ng angka ng Larsen. Pinalibutan ng 36 na tao ang 4. Gayunpaman, gumawa ng Senadorias ang 4 at umungol ang dragon. Habang umiikot sila, may mga dragon na lumabas mula sa kanila at pagkatapos ay naglakbay pabalik. Sa tuwing nangyayari ito, isang kaluluwa ng dragon ang laging kumukuha ng kahit isang biktima. Ang makapangyarihang kaluluwa ng dragon sa lupa kasama ang lakas ng kombinasyong ito ay nagpaparamdam sa mga eksperto sa ethereal stage na ito na parang papasok sa impyerno. Hindi man lang sila makalapit sa bilog, at bago pa man sila makagawa ng kahit ano, namatay na sila. Nagulat ang lahat, maging ang mga oldest ng Demon Scheming Sect. Dahil alam nilang ang 4 ay ang mga High Venerable at kilala rin bilang 4 na dragon, sila ay labis na natakot. Dahil hindi sila matatalo ng mataas na kagalang-galang, pupunta lang tayo roon para mamatay. Ang grupo ng Mystical Heaven Sect ay nakabangon mula sa kanilang kawalan na may mataas na moral. Nandito ang kanilang suporta. Hindi ko alam na ang mga matandang diablo na ito ay hindi lamang mga chismis. 4 na kaluluwa ng dragon sa lupa at bumubuo pa ng isang Heaven Cycle Array. Paano ko ito haharapin? Bumantong hininga si Monica. Tiningnan niya si Locke na pinuprotektahan siya. Locke, mukhang sandali lang tayo magkakasama. Oh low. Isaaw. Hinawakan ni Locke ang kanyang kamay, sapat na ang isang sandali kapag nasa tabi kita. Ngumiti ng maliwanag si Monica at tumango. Tuwang-tuwa ang mga nanood ngunit nalungkot din. Hindi nagbago ang damdamin ng dalawa pagkalipas ng maraming taon, ngunit nang sila ay muling magkita, malapit na silang maghiwalay muli. Ang pagkatalo ng Demon Scheming Sect ay nangahulugan ng kanilang kamatayan. Tumawa ng mahina ang panig ni Sect Leader Zuan. Ang mga mata lang ni Ethan ang nagliwanag. Huminga siya ng malalim. Ayoko talaga sanang gawin ito, pero ano pa bang pagpipilian? 749. Boom! Kasunod ng sunod-sunod na pagsabog na puno ng mga panaghoy ng paghihirap ang lugar.
Ang mga elder ng Heavenly Cycle ay umikot sa hangin na parang isang disk, kalmado at walang pagbabago, ngunit sa bawat pag-ikot, nagpalabas sila ng daan-daang kaluluwa ng dragon na parang isang bagyo sa kalaban. Walang paraan ng mga eksperto sa ethereal stage ng Larsen clan para lapitan ang apat na nasa ilalim ng pagsalakay na ito. Sa katunayan, sila ang napatay. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang natitirang dosenang buhay mula sa huling pag-atake ay nawala na rin. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita. Maging si Jigo, isang panatiko sa pakikipaglaban, ay nanginig sa ganoong kapangyarihan. Umungol. Isang maladrakong dagandong ang umalangaw-ngaw nang sumugod ang dilaw na dragon kay Jigo. Gulat na ikinaway ni Jigo ang kanyang kamay, na nagpadala ng isang itim na dragon upang salubungin ang atake. Kuko na nakadina ng Necro Dragon. Lumapit ang mga itim na kuko sa dilaw na dragon, sapat ang talas para sumipol sa hangin habang papalapit ang mga ito. Gayunpaman, walang humpay pa rin siyang nilapitan ng dilaw na dragon. Boom! Nipatikip ng iba ang kanilang mga taing dahil sa nakabibinging tunog. Nagkamali man sila o hindi, may narinig pa silang tunog ng pagluha. Sa sumunod na sandali, nakita nila si Jigo na dumura ng dugo, ang kanyang katawan ay walang lakas nang bumagsak siya sa lupa. Ang kaluluwa ng itim na dragon ay nawala rin. Kuya Lee. Sigaw ni Dexter, nanginginig ang kanyang mga mata. Maya-maya lang, isang itim na figure ang sumulpot sa harap ni Jigo, niyakap siya bago ito bumagsak. Naramdaman ni Johan ang mahinang paghinga ni Jigo at umungol, matandang paniki, ilayo mo ang batang Panginoon at ang iba pa rito. Halos maduraj na ang kaluluwa ni Elder Lee. Imposibleng pakisamahan ang apat na matatandang ito tulad natin. Bilisan mo at umalis ka rito. Sige, matandang ulila. Whoosh! Sa isang kislap ng puti, lumapit si Jillian kay Johan. Dala ang kanyang puting seda, ibinalot niya ito sa kanila at umalis. Mga pantas, protektahan ninyo kami. Kumaibot ang bibig ng mga pantas, ngunit bumantong hininga. Paano nila nagawa iyon laban sa isang kalaban na tulad nila? Ngunit pagdating sa kaligtasan ng clan head, tungkulin nila iyon. Yin-Yang Reversal Domain. Soul Variant, Yin-Yang World Lock. Sumigaw ang dalawa at gumawa ng kani-kanilang mga senadoryos. Narinig ang kalansing ng isang kadena, kasunod ang pagdating ng isang puti at isang itim na kadena, umiikot at naglalabas ng kakaibang aura. Sa isang iglap, umikot ang mga kadena sa mga elder ng Heavenly Cycle at ikinulong sila sa kanilang pwesto. Gagalaw na naman sana ang bilog, pero dahil sa mga kadena, hindi ito matitinag. Nakakatawa, hindi lang ito kasing simple ng isang kaluluwang nasa ilalim ng domain. Manghang sabi ng isang elder. Tumango ang isa pang elder, kadenadang yin-yang, na nagdurugtong sa langit at lupa. Mukhang pinaliit nila ang kanilang nasasakupan, hanggang sa kasing laki ng isang kadena, ngunit ang kabaligtaran nito ay, pinalaki nila ito. Dahil ang enerhiyang yin-yang ng kadena, na nagdurugtong sa mundo, ay nagpapakonekta sa atin dito at nag-aalis ng kapangyarihan gamit ito, pinipilit tayong manatili sa ating kinalalagyan. Hindi ko akalain na ang kaluluwa ng nasasakupan ng dalawang ito ay magkakaroon ng ganitong pagkakaiba-iba. Tunay na kamangha-mangha. Humph, tama iyan. Sa Radiant Stage, naunawaan na natin ang galaw na ito at ginamit pa natin ito para selyuhan ang isang tunay na halimaw. Ngumiti ang mga pantas, inaalala ang panahong ipinagmamalaki nila si Satyr Gord, ngayong nasa ethereal stage na tayo, kasama ang Domain Soul bilang suporta, perpekto na ang galaw na ito. Hindi kami naniniwalang kayong apat na matandang kot ay mas masahol pa sa halimaw na iyon at kayang tanggalin ang mga kadena. Sumigaw si Heaven Sage sa malayong mag-asawa, dalhin sina Elderly at Clan Head sa isang ligtas na lugar. Iwanan mo na ito sa amin. Nangangako kaming hindi namin hahayaang umalis ang mga matandang ito sa lugar na ito bago matapos ang labanan. Tulad ng inaasahan sa pinakamalakas na pantas sa Titans. Tunay kang maaasahan, hahaha, nagtaas ng thumbs up si Johan at tumawa. Ngumiti rin si Dexter, nang makita ang apat na matandang lalaki na nakakulong. Gayunpaman, wala silang ideya kung gaano nagdurusa ang mga pantas. Ang dahilan kung bakit malakas ang kanilang Domain Soul ay dahil sa laki nito, na kayang pawiin ang kapangyarihan ng kalaban. Ngunit ngayon, ang nasasakupan ay kasing laki na ng isang kadena.
Ang makapangyarihang kapangyarihan ng mga elder ng Heavenly Cycle ay nagparamdam sa kanila ng pressure na hindi pa nila nararanasan noon. Habang ang mga kadena ang nagdurugtong sa mundong nakapaligid sa kanila, binabago ang presyon, ngunit kahit ang natitirang bahagi ng lakas na iyon ay sapat na upang pilitin ang bawat hibla ng kanilang pagkatao. Ngunit kumapit sila, kahit na nabali ang kanilang mga litid. Alam nila na kung hindi nila mapipigilan ang apat na kakatwang nilalang, patay na ang pinuno ng angkan. Kaya naman gagamitin nila ang sarili nilang buhay para manatili rito ang apat. Gayunpaman, walang nakaintindi nito. Nakita ng ilang elder ng Demon Scheming Sect na natigilan ang mga Heavenly Cycle Elder at sumigaw, kamangha-mangha ang mga secular cultivator na ito. Nahuli pa nga nila ang apat na dragon. Hindi ito posible para sa sinumang ethereal stage cultivator sa tatlong mababang sekta. Oo, paano sila naging ganito kalakas? Hindi nakakapagtaka na sila ang mga katulong ni Stuart Kindstone. Kasing kakaiba sila ng kanya. Pero bakit hindi nila ginamit ang galaw na ito mula pa sa simula? Bakit pa nila hihintayin na marami ang mamatay? Oo. Para lang ba magpasikat sa huling sandali? Matapos mawala ang paghanga, sumidhi ang hinala. Kumunat ang noo ng mga pantas habang gumagawa sila ng mga senadoryos. Sino ba naman ang gagamit ng huling subok kung hindi sa huli? Pagkatapos nito, magiging isang himala kung buhay pa sila. Kung hindi dahil sa nasa panganib ang pinuno ng angkan, hindi nila sana ito ginamit kailanman. Pero paano malalaman ng mga hanggal na ito? Kahit sina Dexter at Johan ay hindi alam ang katotohanan ito. Tanging si Ethan lamang ang nakakakita kung gaano kahirap hawakan ang singsing niya. Siguro kailangan ko na rin itong gamitin. Hahaha, Ethan, hindi mo lubos maisip na mapipigilan ng dalawang iyon ang apat na dragang tagapagbantay ng Mystical Heaven Sect, di ba? Mas tanga ka siguro kaysa sa inaakala ko. Hindi nakapag-arte si Ethan nang makuha ng kanyang atensyon ang pagyayabang ni Sect Leader Zuan, itinuro ang apat na matatanda, manood ka lang at masaksihan ang tunay na kawalan ng pag-asa. Nakapikit pa rin ang apat na elder nang magsalita ang isa, hahaha, mga walang alam na junior, huwag kayong masyadong mayabang. Maaaring may merito ang kaluluwa ng inyong domain, pero wala lang iyon sa aming apat. Gumawa ang apat ng iba't ibang senyales at ang dragon na pumailan lang sa itaas ay lalong bumilis, nagpapadala ng sunod-sunod na alon ng dilaw na enerhiya, na nagpayanig sa mga kadena ng yin-yang. Kumunat ang noo ng mga pantas habang gumagawa sila ng sarili nilang mga senadoryos, walang silbi. Nagsanib na tayo ng langit at ng tainga. Bago pa man sila matapos, nanginig ang kanilang mga katawan at dumura ng dugo bago bumagsak sa lupa. Boom! Kasabay ng isang pagsabog, ang dilaw na enerhiya ay umalangaw-ngaw na parang alon at dinurog ang mga kadena ng yin-yang. Hahaha, ang aming mga kaluluwa ay mga kaluluwang dragon sa lupa, ipinanganak mula sa lupa. Bagamat maaari ninyong mahawakan ang aming kapangyarihan sa mundo, maaari naman naming hawakan ang lupa upang umalangaw-ngaw. Kinuha namin ang kapangyarihan nito at ginamit ang mga mayroon kami upang salakayin ang mga kadena mula sa magkabilang panig. Nakaupo pa rin sa ere ang apat na matatanda. Ngumiti ang isa sa kanila, hindi ang kaluluwa ninyo ang mahina, kundi dahil nakilala ninyo kami kaya kayo ang nakayanang harapin. Ang mga pantas ay nasa lupa, walang magawa, halos wala ng hininga. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghihinayang. Hindi sila tiningnan ni minsan ng mga matatanda, ang kaluluwa ng dalawa ay nasa mas malalang kalagayan at hindi makagalaw. Dapat muna nating harapin ang mga nakakainis na insektong iyon at tuluyan na natin silang patayin. Tumango ang tatlong iba pang elder. Muling umikot ang apat at lumipat sa gitna ng maraming tao, ang mga eksperto sa ethereal stage ng dalawang sekta na ngayon ay naglalaban. Sa sandaling sumali sila sa labanan, nagdulot ito ng kapahamakan para sa mga eksperto ng Demon Scheming Sect. Umalangaw-ngaw ang mga iyakan at panaghoy sa lahat ng dako. Tuwang-tuwa ang mga elder ng Mystical Heaven Sect. Dahil sa nag-aaway ng mga tagapag-alaga ng kanilang sect, nabaligtad ang sitwasyon. Nadurog na ngayon ang maagang kalamangan ng Demon Scheming Sect. Ang mga mukha ng lahat ng tao mula sa Demon Scheming Sect ay nababalutan na ngayon ng malungkot na kulay ng kawalan ng pag-asa at panghihinayang. 750. Hooray! Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga panaghoy at mapanglo na iyak.
Umungol. Kabilang sa kanila, mayroon ding mga hiyawan. Masaya ang isang panig, at ang isa naman ay nasa hukay ng kawalan ng pag-asa habang malakas na sinasaktan ng apat na matandang kakatwa ang panig ng Demon Scheming Sect. Umuungal ang mga tao ng Mystical Heaven Sect sa kanilang kagalakan. Sa isang iglap, 10 eksperto ng Demon Scheming Sect ang namatay, nawasak ang kanilang moral. Ang ilan ay labis na natakot kaya't nawalan sila ng gana lumaban, kaya't tumakas na lamang sila. Mukhang sigurado na ang pagkatalo. Ethan, anong gagawin natin? Matatalo tayo kung magpapatuloy ito. Kailangan na nating tumakas. Lumapit si Findyang kay Ethan upang iulat ang sakuna, ang aking silangang bahagi ay nasa bingit ng pagbagsak. Lumipad din sina Kagalang-Galang Bay at ang iba pa, malapit nang matapos ang kanlurang bahagi. Ang mga elder ng Heavenly Cycle ay nagpapaulan ng kamatayan saan man sila magpunta. Hindi na tayo maaaring magpatuloy. Katie wala Kindstone, halos sarado na ang daan pasulong. Dapat nating pag-isahin ang ating mga puwersa at makalusot bago mahuli ang lahat. Pagmamakaawa ni Kagalang-Galang Chi. Nagsalita si Ethan, walang saysay kahit makatakas pa tayo sa kanila. Ang taktika natin na makapasok at umatake mula sa loob ay nakulong na ngayon sa kanilang depensa. Isa na lang ang natitira nating pagpipilian, manalo o mamatay. Ibig mong sabihin, wala nang saysay kahit subukan pa natin. Hindi natin masisira ang hanay ng Mystical Heaven Sect. Mamamatay ba tayo rito? Sigaw ni Venerable Chi. Huminga ng malalim si Findyang para kumalma saka tumitig ng matalim kay Ethan, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Talaga bang lalaban tayo hanggang kamatayan? Siyempre hindi. Pabagsakin mo ang pinuno at susunod ang iba. Nagningning ang mga mata ni Ethan habang nakatitig kay Sect Leader Zuan. Nagsimula silang lahat na intindihan ang ibig niyang sabihin. Siyempre, kailangan lang nating hulihin ang matandang weasel na iyon at susuko ang Mystical Heaven Sect. Nang makita ang uhaw sa dugo sa kanilang mga mata, naunawaan ng Sect Leader na si Zuan ang kanilang plano at nangutya habang umaatres, hahaha, gusto mo ba ako? Hindi mo ako kailanman maaabot. Hihihi, malalaman lang natin kapag sinubukan natin. Natatawang sabi ni Findyang, mga kapatid, salakayin ninyo. Hulihin ang matandang ulila na yan. Buhay natin ang nakasalalay dyan. Umungol. Sumigaw silang lahat dahil alam nilang may daanan sila palabas at itinoon ang lahat ng kanilang lakas, diretsyong lumipad patungo kay Sect Leader Zuan. Ang kanilang mga mata ay parang isang maton na nakatingin sa isang magandang babae. Nanginig at naging seryoso ang pinuno ng sekta na si Zuan. Sa ganitong kritikal na panahon, siya ang naging tanging pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Gusto siya ng lahat bilang panangga. Nakita ng mga eksperto ng Mystical Heaven Sect na nasa panganib ang kanilang sect leader kaya lumapit sila upang tumulong. Kaya, ang mapait na labanan ay muling nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na ito isang malawak na larangan ng digmaan, kundi isang larangan ng digmaan kung saan si Sect Leader Zuan ang nasa sentro. Parang siya ang pinakamainit na produkto rito at lahat ay kailangang magkaroon ng isang piraso. Hi. All, Zuan, umupo ka lang at maging mabuting kalasag para makalabas kami. Tinitigan siya ng mahigit 30 eksperto sa ethereal stage ng Demon Scheming Sect mula sa 100 metro at naglunsad ng mga soul attack. Napalunok si Sect Leader Zuan, ramdam ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Kahit siya ay hindi kayang harapin ang napakaraming atake. Gayunpaman, nang siya ay nasa panganib, isang maladrakong dagandong ang umalangaw-ngaw. Sa isang kislap ng liwanag, isang dagat ng mga kaluluwa ng dragon ang sumugod sa kanila. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang mga alulong at ang mahigit 30 eksperto ay napaatras na ngayon. Kung tungkol naman sa pinuno ng sekta na si Zuan, sa harap niya ay ang bilog ng mga elder kasama ang kakila-kilabot na dilaw na dragon na lumilipad sa itaas. Sumigaw ang panig ng Demon Scheming Sect, mga Heavenly Cycle Elder. Paano sila nakarating dito ng ganito kabilis? Nagtipon sila malapit kay Ethan, pinapanood ang 4 na kakatwang nilalang.
Ang panig ng Mystical Heaven Sect ay nakatuon din sa sect leader na si Zuan, puno ng mga ngiti ng paghamak. Sa isang iglap, wala nang labanan habang ang mga partido ay naghaharap. Habang ang Mystical Heaven Sect ay puno ng lakas ng loob, ang Demon Scheming Sect naman ay natatakot na ngayon. Lahat dahil lang sa apat na napakakakilakilabot na matatanda. Hahaha, Ethan, hindi ko kayang labanan ka. Tapos ka na sa apat na tagapag-alaga ng Mystical Heaven Sect. Ako ang gusto mo. Humph, kailangan mo munang dumaan sa mga kagalang-galang natin. Sumigaw si Zuan, ang pinuno ng sekta, sa pagmamalaki. Kinailangan ding magpasikat ni Carmelo, bilang anak niya, Ethan, kasuklam-suklam na demonyo, niloko mo ang nakababata kong kapatid at mas mababa ka pa sa aso. Malapit na kitang punetin sa maliliit na piraso at itatapon sa mga lobo. Hahaha. Galit na galit ang Demon Scheming Sect ngunit wala silang magawa. Ang kanilang huling pag-asa ay kay Ethan, kaya't lumapit sila sa kanya para humingi ng solusyon. Ano ngayon, Katie wala Kingston? Itinulak mo ako hanggang dito kaya huwag mong pagsisihan sa huli. Kailangan kong gamitin ang huling alas ko. Kumislap ang mga mata ni Ethan habang nilalaro ang singsing niya. Sumeryoso si Findyang, Ethan, lalaban ka ba sa sarili mo? Gusto mong lumaban? Kumunat ang noo ni Monica, nasa kanila ang apat na kagalang-galang na iyon. Hindi mo sila matatalo. Kinawayan siya ni Locke habang nakangiti, Monica, hindi mo naiintindihan si Stuart Kingston. Mayroon siyang ultimate move. Hindi mo pa nakikita ang itim na apoy ni Stuart Kingston. Kahit anong uri ng kakatwa ay nakatagpo ng kanilang lumikha. Ahehem. Pinakalma ni Ethan ang kanyang boses bago pa matapos si Locke. Sa totoo lang, nalilito rin siya kung paano haharapin ang apat na matatanda. Ang itim na kidlat na iyon ay tunay ngang may napakalaking puwersang mapaminsala. Pero pagkatapos ng Double Dragon Gathering, hindi niya ito ginamit dahil kailangan Thunder Flame ang Decimating Golden Flame at ang Azure Flame para maisama sa Purple Lightning. Wala siyang paraan para makuha ang mga ginintoang apoy. Ang mga nakuha niya sa Double Dragon Gathering ay ninakaw kay Lazaro, hindi sa kanya. Kaya wala na ang paraang iyon at wala ng paraan para talunin ang mga kakaibang matandang aso. Tungkol naman sa isa pang paraan, ito ay isang bagay na ninakaw niya mula sa Double Dragon Manor, ang sagradong sandata. Ngunit maaari lamang itong gamitin bilang huling paraan. Ang paglantad nito ay magpipinte ng isang malaking target sa kanyang likod. Ngunit ang mga salita ni Locke ay nagpabalik tanaw sa kanya. Lahat ay sabik na makita kung ano ang ihahayag ng dakilang Katie wala Kingston. Maging ang apat na kakatwang nilalang ay naniniwalang posible ito, ikaw pala ang pinuno ng maliit na grupong ito. Kung gayon, ipakita mo sa akin kung ano ang kayang gawin ng isang batang ito sa aming apat. Sana ay mabuksan mo man lang ang aming mga mata, hahaha. Ethan, halika at hamanin mo ang ating mga kagalang-galang kung may lakas ng loob ka. Ano pa nga ba ang magiging epekto nito kung mamamatay ka rin naman kahit hindi, hahaha, pangungulit ni Sect Leader Zuan. Ngumiti si Ethan sa kanilang lahat, ngunit bumantong hininga sa loob-loob niya, kailangan ko kayong biguan, wala akong planong lumaban. Natigilan ng Demon Scheming Sect at umiling. Kahit si Stuart Kingston ay hindi makahanap ng paraan. Nagpatuloy si Ethan, gayunpaman, kailangan kong talunin ang alas na ito. Tandaan mo ito, pinilit mo akong gawin ito, kaya huwag kang umiyak mamaya. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang kamay at sa isang maluwalhating liwanag, isang 7 taong gulang na bata ang lumitaw, ang Invincible Scamp na si Saturgord. Humikab ng matagal si Saturgord at iniunat ang kanyang baywang, mukhang naiinip kay Ethan, Tay, bakit ang tagal mo? Muntik na akong makatulog. Hahaha, hindi ba't nailabas na kita ngayon? Ikaw ang aming alas. Paano kita maipapakita sa kanila? Kailangan kong maghintay ng tamang sandali, ngumisi si Ethan habang nagpapakita ng maliwanag na ngiti na parang isang inosenteng bata. Tumanggaw si Saturgord, lubos na naniniwala. Gayunpaman, natigilan ang mga tao. Maging si Findyang ay sinimulan siyang murahin, ano ba to? Bakit mo pinatay ang isang bata kung ang pinag-uusapan mo ay isang alas? Siya ang alas ko.
May halatang tango, nagsalita si Ethan ng may pagmamalaki, bilang isang ama, ang anak ko ang pinakamalaking ace ko. Mystical Heaven Sect, makinig kayong mabuti. Para makarating sa akin, kailangan nyo munang daanan ang anak ko. Napabuntong hininga si Satyr Gord sa sobrang pagmamalaki dahil sa malakas na boses ni Ethan. Ang pagpigil sa baha para sa kanyang matandang lalaki ang pinakamalaking karangalan para sa batang ito. Gayunpaman, walang ibang tao rito ang nakakita nito ng ganoon. Parehong natigilan ang magkabilang panig, nagtitinginan mula sa ama patungo sa anak habang nagmumura. Hayop ka! 751. Humph! Ang dami ko nang narinig tungkol sa pinakamahusay at pinakamahuhusay na disipulo sa kanlurang lupain, kung paano siya naging napakabayani sa Double Dragon Gathering. Sa huli, nagtatago ka sa likod ng isang bata. Talagang iminulat mo ang mga mata ko rito. Nanunuya si Zuan, ang pinuno ng sekta, habang ang Mystical Heaven Sect ay nanunuya naman kay Ethan. Nang dumating ang sakuna, isang sanggol ang kinuha. Ang Demon Scheming Sect ay nahaharap sa isang mabangis na kaaway ngayon, ngunit lahat sila ay mga veterano at cultivator. Mayroon silang katayuan at respeto, kahit na bilang mga demonic cultivator. Kahit sila ay hindi yumuko ng ganoon kababa para gamitin ang isang bata para pasanin ang kanilang mga pasanin. Ito ay labis na kahihiyan. Tinignan nilang lahat si Ethan ng may paninisi. Ang digmaang ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan sa simula pa lang. Maaari na naming kalimutan ang katotohanang dinala mo kami sa aming kamatayan, ngunit maaari mo ba kaming hayaang mamatay ng may karangalan? Ano ba ang nagawa namin para maranasan namin ito? Ano ba ang nagawa namin para maranasan ito? Stuart Kindstone? Kung nasa dulo ka na ng lubad, mas mainam na makipaglaban hanggang kamatayan kaysa iwan ito sa kamay ng isang bata. Mahinahon ka na lang ba sa iyong kalaban? Bamantong hininga si kagalang-galang Chi. Sinisi ni Findyang, Ethan, alam kong ang buong angkan mo ay lungga ng mga kakatwa, halata sa batang ito na nasa ethereal stage sa murang edad, pero masyado pa siyang bata at hindi marunong ng digmaan. Mas makabubuting hayaan na lang siyang makatakas at maghayganti para sa atin. Bakit mo siya kailangang itulak pasulong, durugin ang ating mga pag-asa at gawing tanga ang iyong sarili? Hoy! May sinabi ka ba, Chubby? Ang galing mo talaga. Tinatawag mo ba akong mahina? Kumunat ang noo ni Satyr Gord sa galit. Bamantong hininga si Findyang at hinaplos ang ulo ni Satyr Gord, tingnan mo kung gaano siya kamukhang kamukha mo. Pero kahit gaano kalakas, hindi ka maaaring maging sobrang kumpiyansa. Nasa ethereal stage pa lang siya, paano niya malalabanan ang mga matandang kakatwang iyon sa peak ethereal stage? Wala ka bang puso para ipadala ang anak mo? Muntik nang pasabugan ni Satyr Gord ang gasket. Umiling si Ethan ngunit walang sinabi. Fatty Yang, tinanong mo kung ano ang mangyayari. Hindi ka patatawarin ng batang Satyr. Hinawakan ni Satyr Gord ang kamay ni Findyang at ginulat ito, ano iyon, munting bata. Ayoko kapag hinahawakan ng mga tao ang ulo ko. Nagngalit si Satyr Gord, ngunit ng sandaling iyon, isang maputi at magandang kamay ang dumampi sa kanya habang isang banayad na boses ang nagsalita, ikaw ba ang batang Satyr? Nabalitaan kita. Gulat na tiningnan ng batang si Satyr ang magandang babae ng may gulat na tingin, habang niluluwagan ang pagkakahawak nito kay Findyang. Kung gayon, batang Satyr, ang aming kaligtasan ay nasa iyong mga kamay. Yumuko si Clara at hinawakan ang pisngi ni Satyr Gord. Ang kanyang maliwanag na ngiti ay namangha sa bata, tumango dahil sa reflex. Napabuntong hininga si Ethan. Walang makakatalo sa kagandahan ni Clara, kahit ang batang ito. Kaya umubo siya at itinuro si Clara, batang Satyr, ito ang aking ginang. Siya ang magiging ina mo mula ngayon. Nanay. Napailing si Satyr Gord at tumingin kay Clara, magaling, gusto ko siya. Namula si Clara at inikat ang kanyang mga mata kay Ethan. Pagkatapos ay humarap siya sa kalaban, sa mga elder ng Heavenly Cycle, at nag-aalalang nagtanong, batang Satyr, matatalo mo ba sila? Hindi ba't mahirap? Hay nako, ano ba ang masarap sa maliliit na fries?
Napangisi si Satyr saka nagmalaki at lumapit, "Tay, Nay, sa loob ng kalahating oras ay gagawa ako ng giniling na karne mula rito." Tumingin sa kanya si Clara pagkatapos ay kay Ethan na namumula ang pisngi. Hahaha, parang tatay niya ang batang ito. Tinawag kanyang nanay ng walang pag-aalinlangan, natatawang sabi ni Ethan. Sinaman siya ng tingin ni Clara, ngunit nakaramdam siya ng init at kilig sa loob niya. Ang iba ay tahimik na nanunood ng kakaibang eksena. Anong klaseng mga magulang ang nagpadala ng anak para mamatay? Kahit na walang kaugnayan sa isa't isa. Kumunat ang noo ni Monica at nagtanong, "Clara, paano ka sumasang-ayon kay Ethan, na hinahayaan ang isang bata? Nakatatanda kong kapatid, hindi na siya bata." Sabi ni Clara, sa Titans, hindi pa siya natatalo sa laban. May dahilan kung bakit siya tinatawag na Invincible Scamp. Oo, kahit ako hindi ko matatalo ang batang ito. Bumantong hininga si Ethan, saka ngumiti, "Clara, kilalang kilala mo talaga ang batang satyr." Ngumiti si Clara, "Syempre. Maaaring nakapunta na ako sa Mystical Heaven Sect kanina, pero ang mga kapatid ko mula sa Drifting Flowers Edifices ay nagpadala sa akin ng mga Jade Sleep na naglalaman ng lahat ng ginagawa mo sa Titans. Kaya ang katotohanan na mayroon kang isang maladyos na inaanak, alam ko rin. Pero nakakapagtaka lang. Ano ang ginamit mo para dayain ang dakilang puwersang ito para maging anak mo? Katulad ng pagbighani ko sa pinakamagandang babaeng magiging asawa ko." Ngumisi si Ethan. Umikot ang mga mata ni Clara at nagmura, "Kailan ka pa naging ganito ka-sweet magsalita?" Habang ang dalawa ay nasa isang pambihirang sandali ng paglalandian sa isa't isa, si Satyr ay isang batang nasa isang misyon. Ang halimaw na ito na may mukha ng isang cute na bata ay sa wakas ay pinakawalan sa larangan ng digmaan. Nakatitig ang lahat sa kanya, bumantong hininga at walang magawa. Alam nilang walang hiya si Ethan, pero may moralidad pa rin. Ang magpadala ng bata sa malupit na larangan ng digmaan, at tawagin pa siyang isang niluwaloting alas. Nakakasuklam talaga. Nang makita ang matamis at munting mukha nito, at ang matatambok na kamay nito, lahat sila ay natutuwa sa kanya. Hindi yan alas, pero maliit na prito. Nanunuya si Zuan, pinuno ng sekta, crepe ba ng demon scheme ang sect na ito? Dahil patay na ang parehong magulang, mag-isa na lang gagayahin ng batang ito ang malupit na landas ng paglilinang. Hahaha, sayang nga lang at hindi ito uobra sa atin. Maaaring matuwid tayong mga tagapaglinang ngunit hindi tayo mga santo. Oo, napakabata pa ng demonyong batang ito at nasa ethereal stage. Mabuti pang patayin na siya ngayon bago pa siya lumaki. Nagngalit si Carmelo. Sumangayon ng mga elder ng Heavenly Cycle. Sumigaw pa nga ang isang elder, "Bata, gusto mo ba talagang makialam para sa mga demonic cultivator? Hindi kami magbibiro sa iyo dahil lang sa bata ka pa. Tumigil ka nga dyan, nandito ako para tapakan ka." Inilabas ni Satyr ang ulo niya at sumugod. Nagulat ang demon scheme ng sect at pinuri siya. Ang tapang naman. Parang ama na parang anak, pareho silang matigas ang ulo. Naikuyom ng Mystical Heaven Sect ang kanilang mga kamao, malinaw na isa itong demonyong likha na tinatrato ang lahat ng nasa ilalim niya. Kailangan na nila siyang paalisan ngayon. Ngumisi ang matanda at tumango, "Sige, dahil naakit ka na ng landas ng demonyo kahit bata ka pa, kailangan ka naming apat na linisin at palayain mula sa iyong mortal na salinlahi." Gumawa ng mga senadoryas ang apat at kasabay ng isang maladrakong ungol, isang kaluluwa ng dragon ang pinaputukan para kay Satyr. Nagulat ang lahat, nag-aalala para sa matamis na bata. Pagkatapos ay tumingin sila kay Ethan. "Hindi mo ba ililigtas ang sarili mong anak?" Nakatayo lang doon si Ethan habang nakangiti. "Mapagkunwari, pumasok ka rito at lumaban. Tumigil ka na dyan sa kadaldalan mo. Wala kayong iba kundi isang grupo ng mga mapagkunwari na gumagamit ng mga numero." Nang makita ang dragon na malapit ng sumalakay, kinutya ni Satyr sabay pitik ng kamay dito. Boom! Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang dragon ay napalipad na may isang panaghoy bago pa man makareact ang sinuman, pabalik sa kanyang bilog.
Nanginginig ang apat na matatanda, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita na ang isang bata ay may ganitong lakas na kayang durugang kaluluwa ng kanilang dragon sa lupa. Hindi pa tapos si Satyr-Gord sa kanyang pag-atake, padyak-padyak siyang naroon at nasa harap na ng kanilang umiikot na bilog. Hinayaan niyang tumama sa kanila ang kanyang malakas na kamao. Boom! Kasabay ng isa pang pagsabog, ang dilaw na dragon na patuloy na lumulutang sa paligid ng bilog ay nanghina at umiyak sa sakit. Ang katawan nito ay nabasag at naging magagandang ilaw bago naglaho. Kung tungkol naman sa bilog, kasabay ng paglaho ng dragon, ang lakas ng kanyang suntok ay dumiretso sa apat na nagtaas ng kamay para harangan. Bam! Ang apat ay pinalayas ng daan-daang metro. Sa wakas ay napilitan silang imulat ang kanilang mga mata dahil wala nang dapat pang ipagmalaki. Nang makita nila si Satyr-Gord, baka sa kanilang mga mukha ang gulat. Ano ka ba talaga? Naku, hindi ka ba bulag? Akala ko mga paylay ka kaya nagpigil ako. Mga peke kayo, sinisira ninyo ang simpatiye ko. Ngayon nakikita ko nang hindi na kailangan. Naikuyom ni Satyr-Gord ang kanyang kamao at nanukso. Wala pa ring gana ang mga manunood matapos nilang mapanood ang isang 7 taong gulang na batang lalaki na sumuntok sa apat na matandang kakatwa. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Stuart Kinstone na siya ang alas niya. Seryoso siya. Pero ano ba yan, may isa pang mas kakaiba kaysa sa isa. Habang nakatingin kay Satyr-Gord hanggang kay Ethan, bumantong hininga sila, wala nang ideya kung ano ang itatawag sa kanila. Paano tayo makakahanap ng ikabubuhay kung napakaraming halimaw sa paligid? 752. Isang pagkabigla na walang katulad ang bumalot sa kanilang isipan at lahat ng kanilang sentido komon. Lahat ay nanunood na walang emosyon habang nakatayo sa ere si Satyr-Gord. Zizi Ethan, ano ba yang batang yan? Napalunok si Findyang. Ang iba naman ay nakatingin sa dakilang Stuart Kinstone ng may labis na emosyon. Hindi siya sumagot at sa halip ay nagutos, magsitakas kayong lahat. Lumayo kayo sa kanila. Si Ethan ang unang umatras, habang ang iba ay mabilis na gumanti, lumipad ng 1,000 metro. Habang ang panig ng Mystical Heaven Sect ay gulat na gulat pa rin para gumanti, hindi man lang napansin ang kanilang mga galaw. Nakatayo lang sila roon, pinagmamasdan si Satyr-Gord ng may pagtataka. Dapat ligtas ang distansyang ito. Bumantong hininga si Ethan, alam mo ba kung bakit ko pinalabas ang batang si Satyr para lumaban? Napailing na lang sila sa kanilang mga isipan na walang laman, tulala pa rin. Tumawa si Ethan, dahil ang batang ito ay masungit at malakas. Kapag nagalit na siya, walang makakapidyaw sa kanya. Alam ninyong lahat na ang pangunahing layunin natin ay turuan ng leksyon ang Mystical Heaven Sect, durugan ang kanilang ugali, hindi sirain sila. Kung hindi, hindi uupo ang Double Dragon Manor. Tumango ang mga matatanda. Gaano man karaming alitan ang naganap sa pagitan ng mga sekta, hindi kailanman hahayaan ng Double Dragon Manor na mauwi sila sa isang madugong digmaan at pahinay ng lupain sa kanluran. Bilang huling paraan lamang ay mapapaalis ko ang mapanggulo na batang ito. O kaya naman ay mabubure pa ng isang suntok niya ang libu-libong taong gulang na sektang ito sa mundong ito. Bumantong hininga si Ethan, sayang lang at hindi sila nakikinig, pinipilit pa nila akong gawin ang huling hakbang ko. Aanihin nila ang kanilang itinanam. Hindi ko kasalanan iyon. Dude, tayo ang mga mananakop dito. Kinamot ni Findyang ang kanyang ilong at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Napakasama ni Stuart Kinstone. Wala siyang moralidad. Pumunta ka rito para guluhin sila tapos inaasahan mong tatanggapin ka nila ng may malapad na ngiti. Pero isa pa, mga demonyong tagapagsakatuparan iyon para sa iyo. Lalo na iyong mayabang at mapagmatuwid na uri ni Stuart Kinstone, nasa lahat ng dako sila. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya nakita. Stuart Kinstone, ganoon ba kalakas ang anak mo? Ang Mystical Heaven Sect ay isang sekta pa rin. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo. Kilala ang anak ko bilang isang ender sa Titans, sinisira ang lahat ng nasa daanan niya. Nagkibit balikat si Ethan. Kumunat ang noo ng lahat, saka nag-focus sa laban.
Sakto sa oras na nakita niya si Satyr Gord na naglalakad papunta sa Mystical Heaven Sect na may nakakainis na ugali na parang walang nakakaabot sa kanyang pamantayan. Stuart Kindstone? Ang anak mo ang tunay mong larawan ng kabayanihan at kalupitan, hahaha, natatawang sabi ni Kagalang-Galang Bay. Nagkibit balikat si Ethan at ngumiti. Pinagmasdan ng mga elder ng Heavenly Cycle ang hindi matiis na ugali ni Satyr Gord at sila'y nagalit ng husto. Alam nilang ang bata ay higit pa sa inaakala niya, ngunit ang kanyang tahasang paghamak ay nakakainis sa mga matatandang ito. Tama na ang kay-abangan mo, bata. Minaliit ka na namin dati, pero huwag mong isipin na matatalo mo kami ng ganoon kadali. Talaga. Kung gayon, ituloy natin. Humajejek si Satyr Gord at itinutok ang isang daliri bilang pangungutya, puro tahol kayo at walang kagat. Halika at hulihin ninyo ako kung gusto ninyo. Namula sa galit ang mga Heavenly Cycle Elder. Sumigaw ang panig ng Mystical Heaven Sect, nag-aalala sa kanilang mga tingin para sa kakilakilabot na bata. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng isang taong nagpapahiya sa kanilang apat na kagalang-galang. Kahit na mayroon siyang lakas. Nagmamasid sila ng may pidgel na hininga habang ang dalawang panig ay handang-handa para sa isang malaking labanan. Gumawa ng mga senyales ang apat na matatanda na sinundan ng maladrakong ungol. Apat na dragon ang lumipad sa himpapawid. Kumikinang ang dilaw na liwanag mula sa lupa sa ilalim at pinaliguan ang mga dragon, binago sila bilang isang dilaw na dragon na daan-daang metro ang haba. Ang matinding pressure ay dumadampi sa balikat ng lahat, at lahat ng ito ay nakatuon kay Satyr Gord. Pero medyo sumama ang mukha ng bata at iyon lang. Ang mga manunood, maging ang panig ng Demon Scheming Sect na 1,000 metro ang layo, ay hingal na hingal sa gulat. Ang kapangyarihang ito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa pinakawalan ng apat noon. Napanganga si Monica, ay ito ba ang 4-element cycle array? Nakita ni Findyang ang porma sayon at umiyak din. Mabigat ang kanyang mukha. Isa itong hanay na ginawa ng mga eksperto sa Radiant Stage at tinalo ang apat na eksperto sa Ethereal Stage. Ngayong apat na eksperto sa peak ethereal stage ang bumuo nito, tiyak na hindi maisip ang kapangyarihan nito. Hiniram ng 4-element cycle array ang kapangyarihan ng lupa at apat na elemento upang ilabas ang enerhiya ng mundo. Walang hanggan ang kapangyarihan nito. Natatakot ako na kahit isang maagang eksperto sa Soul Harmony stage ay hindi makakaharang sa isang array na nabuo ng apat na High Venerables. Nasa panganib ang batang iyon, nag-aalala si Rowan. Napatingin silang lahat kay Ethan, ngunit kalmado pa rin ito gaya ng dati. Si Lazaro ay isang kilin. Ang kanyang kaluluwa at katawan ay iisa sa simula pa lang. Ang pag-abot sa Soul Harmony stage ay halos walang magiging epekto sa kanya. Dahil nagawa ito ni Lazaro ng mas maaga, magagawa rin ito ng batang Satyr, ngunit mas malakas ang kanyang loob. Nakita ni Sect Leader Zuan ang apat na kagalang-galang na nagpakawala ng ganoong lakas at itinuring ang bata na patay na, hindi siya pinansin, hahaha, maghanda ka na para sa isang libing. Nakita mo na siguro ang kapangyarihan ng 4-element cycle array, pero dapat kong sabihin sa iyo na mas nakamamatay ito sa kamay ng mga kagalang-galang. Lalo na kapag hindi ginagamit ng mga kagalang-galang ang 4-element cycle array, kundi ang mas malakas, ang Heavenly Cycle Dragon Array, na nabuo gamit ang apat na kaluluwa ng dragon sa lupa. Malapit na ang iyong katapusan. Narinig ni Carmelo ang pagyayabang ng kanyang ama at tumawa rin, na tila ba panalo. Tumawa ang Mystical Heaven Sect. Tahimik ang Demon Scheming Sect, nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Si Ethan lang ang nakatitig kay Satyr Gord habang sinasabi niya, "Young Satyr. Ayos lang." Ikinumpas ni Satyr Gord ang kanyang kamay. Matigas ang kanyang mukha, ngunit nanunuya pa rin, sa harap ko, kahit ang mga kaluluwa ng dragon sa lupa ay mga bulate lamang. Alam ni Ethan kung saan nagmumula ang kumpiyansa ng batang si Satyr. Ang kanyang katawan ay parang sa isang kilin, ang kanyang kaluluwa ay parang sa isang sagradong halimaw. Kahit ang kaluluwa ng isang dragon sa langit ay hindi makakapantay doon. Huminga ng malalim si Ethan at nagpahinga.
Ang kumpiyansa ni Batang Satyr ay itinuring na biro ng mga elder ng Heavenly Cycle, at kinutya siya, ignorante mong batang Diablo, alam mo ba kung ano ang kilala sa kaluluwa ng dragon sa lupa? Kumukonekta ito sa mundo. Sa pamamagitan ng pagsasama sa lupa, ang kapangyarihan ng isang tao ay lumalaki ng 10 beses. Hindi ito katulad ng dating kaluluwa ng dragon na natalo mo. At, mga bulate pa rin sila. Nanunuya at nanunuya si Satyr Gord, kung hindi ka aatake, ako muna ang gagawa. Nagalit ang mga elder ng Heavenly Cycle, Susmar Yosef, ang lakas ng loob mo para kutsain kami. Mas mabuting patayin ka na namin agad gamit ang lahat ng mayroon kami. Sabay-sabay na sumenyas ang apat, pagkatapos ay itinuro si Satyr Gord. Umungol ang malaking dragon at sumugod sa maliit na figure. Lahat ay nanunood ng may dinig sa dibdib. Tanging ang iilang naniniwala sa lakas ng batang si Satyr ang kalmado. Umungol. Kasabay ng dagandong ng dragon, bumagsak ang kaluluwa ng dragon, na naging dahilan upang ang lupa ay gumuho ng libu-libong metro. Kahit hindi nila nararamdaman ang pinakamatinding puwersa ng dragon, ramdam pa rin nila ang epekto nito, ang malalakas na hangin na humahampas sa kanilang balat. Labis silang nabigla. Napakalakas ng hangin, kahit ang mga nakamasid ay magdurusa sa kalat-kalat na hangin. Paano kaya ito kakayanin ng batang iyon? Nang mapadako ang kanilang mga mata kay Satyr Gord, muli silang natigilan. Hindi man lang nasaktan ang bata, na parabang nakatayo lang ito sa gitna ng mahinang ulan. Tumangala si Satyr Gord sa paparating na butiki, at huminga ng malalim. Kumislap ang kanyang katawan sa pula, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang naghahanda siyang sumugod gamit ang lakas ng isang tunay na kilin. Ang kanyang katawan din ay nangangati na sanang sumugod at sumabog ng may kapangyarihan. 753. Umungol. Habang ang malaking kaluluwa ng dragon ay nasa ibabaw niya, itinaas ni Satyr Gord ang kanyang bibig at isang nakakatakot na ngiti habang umuungal. Isang imahe ng isang eskarlatang kilin ang lumabas mula sa kanyang katawan. Habang ito ay umuungol, may mga eskarlatang alon ng pagkabigla na kumalat. Kung tungkol naman sa malaking kaluluwa ng dragon, ito ay nanghina na parang nakasalubong ng mga balakid. Ang mga alon ng pulang alon ay humahampas dito, na nagpaparamdam dito ng matinding sakit sa bawat pagtama at pagtulak dito pabalik. Hindi posible yan. Sa pamamagitan lang ng pag-ungol ay maitutulak niya pabalik ang kaluluwa ng dragon sa lupa na nabuo nating apat. Nanginginig ang mga mata ng Heavenly Cycle Elders, sabay-sabay na sigaw dahil sa nakakagulat na revelasyon na ito. Hindi sila makapaniwala na nangyayari ito, walang tigil ang panginginig ng kanilang mga kamay. Nakaramdam sila ng matinding kapangyarihan na nagmumula sa kanilang hanay, hanggang sa puntong gusto na nila itong punatin. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Ang walang pidgel na kapangyarihang ito ay nagmula sa isang alulong lamang ng isang bata. Nagpapadala rin ang kaluluwa niya ng apat na nakakatakot na pakiramdam, isang takot na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming siglo. Ibinaba ng kilin ang mga kuko nito, handang punatin ang langit habang umuungol. Anumang bagay na humaharang sa dinarianan nito ay nararamdaman ang bigat ng kapangyarihan nito, at tuluyang bumagsak sa impyerno. Nanginig ang mga kilay ng mga Heavenly Cycle Elder, nang hihina. Walang gustong umamin, kahit alam na nila. Nakaharap na ng apat ang isang mahirap na kalaban sa pagkakataong ito, isa na higit pa sa kanila. Umungol. Nakita ni Satyr Gord ang malaking kaluluwa ng dragon na patuloy na umaatres at halos malaglag na. Ngumisi siya, may masamang ngiti sa kanyang mukha habang sumisigaw muli sa langit. Boom! Sa isang iglap, isang pulang alon ng tunog ang dumaan sa malaking kaluluwa ng dragon na pang tsunami. Sa pagkakataong ito, ang malaking kaluluwa ng dragon ay halos tumagal lamang ng ilang segundo bago tuluyang nawasak. Kasunod ng pagkatalo ng kanilang pinagsamang kaluluwa ng dragon sa lupa at kaluluwa ng dragon sa Heavenly Cycle, sabay-sabay na dumura ng dugo ang mga elder ng Heavenly Cycle. Ang kanilang kaluluwa ay may malalim na sugat, kitang-kita sa kanilang maputlang mukha. Wala na silang oras para huminga pa ng malalim nang biglang dumating ang pulang sound wave. Nako, anong halimaw ba itong batang ito?
Pinanood ng apat ang pagdating ng pulang alon ng may mga mukhang walang emosyon. Nagmura sila ng may pagsuway, parang mga naghihingalong matatanda, bago sila nadorog. Ang natira na lang sa kanila ay dugong iwinisik pababa mula sa apat na ulap. Kahit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nakayanan ang dagandong ng kilin ni Satyr Gord, na umaalog sa kanilang kaibuturan at pinupunit ito. Ang kinatatakutang pulang alon ng tunog ay dumagundong sa di kalayuan at binaluktot ang espasyo, nagpadala ng mga shockwave sa lahat ng dako. Natigilan ang lahat para makapag-react. Ang apat na dragon ng tatlong sekta ng tagapag-alaga ng dakilang Titans, ang isang espada at 5 dragon, ay napatay ng isang 7 taong gulang ng ganoon lang kabilas. Nako, saan ba naman nanggaling ang kakatwang to? Pinagpapawisan si sect leader Zuan at ang kanyang Mystical Heaven sect. Pinagmasdan nila ang umuungal pa ring si Satyr Gord ng may mga blankong titig. Hindi lang sila, maging ang Demon Scheming sect ay natulala sa ganitong pagpapakita ng kanilang tunay na kapangyarihan. Hindi nila inakalang posible pala na si Stuart Kindstone ay tatawag ng isang taong may ganitong kalibre, na maayos na nakabalot sa isang halimaw na halos 7 taong gulang pa lamang. Akala nila ay malaki ang tsansa ng bata na manalo, ngunit hindi ito kasing dali ng kanilang inaakala. Iyon ang apat na dragon ng Mystical Heaven sect. Pinatay ng ganoon lang ng isang bata. Anong problema sa mundong ito? Nakiramay ang mga eksperto ng Demon Scheming sect sa Mystical Heaven sect. Anong kasalanan ang nagawa nila para magdusa sa sakuna ng mag-ama? Tumingin silang lahat kay Satyr Gord pagkatapos ay kay Ethan, habang tumatawa ng mag-isa. Salamat sa Diyos at nasa panig natin siya. Umungol. Habang naglalaho ang pulang alon ng tunog sa abot tanaw, ang pagkauhaw sa dugo ni Satyr Gord ay malayo pa sa pag-apula. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at binti, dahilan para lalong lumiwanag ang pulang kislap sa kanya. Sumigaw si Ethan, nako, ang bata ay sabik na sa kanyang panalo at ayaw tumigil. Bumalik ng 5 milya pa. Si Ethan ang unang nakaalis doon. Sumunod naman ang iba. Wala silang ideya kung sino si Satyr Gord, pero dapat ay malinaw na sa mga magulang niya ito. Muling umatras ang pangkat ng Demon Scheming sect, habang ang Mystical Heaven sect ay wala na sa sarili para gumanti. Nang sila ay matauhan, nawala na sila ng pag-asa. Malakas ang kaluluwa ni Kilin, gulat at kamalayan. Sigaw ni Satyr Gord at ikinumpas ang kanyang parang batang mga kamay. Muling lumabas ang pulang imahe ng Kilin at umungal. Isang nakapangangilabot na alon ng pagkabigla ang lumipad mula kay Satyr Gord sa lahat ng direksyon. Kitang-kita ng mata kung paano gumagalaw ang pulang alon sa hangin. Iba ang alon na ito kaysa dati. Kamatayan ang dala nito at wala nang iba pa, parang karit na paparating upang umani ng mga buhay. Ang espasyo mismo ay nababaluktot at nagbabantang mabasag habang ang lahat ng humaharang dito ay nabubure sa mundong ito, na naglalaho sa isang buga ng alikabok. Napabuntong hininga si sect leader Zuan at ang kanyang pangkat, tumakbo. Natarante ang Mystical Heaven sect, bawat isa ay lumihis sa kung saan-saan. Nako, masyado lang silang mabagal. Sila ang pinakamalapit kay Satyr Gord sa simula pa lang at napalampas nila ang pagkakataong makalayo sa halimaw na ito. Sa magulong pag-urong na ito, daan-daang tao ang nagtulakan, naghilaan, sumigaw, lahat ay nagsisikap na makalapit ng kaunti. Ngunit sa isang iglap, naabutan sila ng pulang alon at nalampasan pa sila. Hooray! Ang mga sigaw ng sakit ay nagkalat sa kalangitan, nawala ng kanilang mga buhay na parang hindi sila mga eksperto sa ethereal stage, kundi mga mortal lamang. Walang nakaligtas, kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa kaluluwa upang protektahan ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga katawan ay parang abo sa isang kisap mata, kung tungkol naman sa kanilang kaluluwa, ito ay patuloy na inalog hanggang sa ito ay magkahiwa-hiwalay. At ang pagsasakatuparan ng pagpatay na ito ay tumagal lamang ng ilang maikling sandali. Ang mga taong nanunood sa pagkamatay ng kanilang mga kaibigan ng ganoon ay napuno ng gulat at takot. Pinanood nila habang nilipol ng pulang alon ang lahat ng nasa daanan nito, wala ni isang piraso ng damo o alikabok ang natira. Dagdugdog. Araw ng katapusan ng mundo.
Ang maganda at kamangha-manghang Mystical Heaven Sect ay winawasak kasama si Satyr Gord sa gitna nito. Ang pinakamasamang bahagi ay, lalo lamang lumalala ang pagkawasak. Stuart Kindstone, ano ang gagawin natin kung dumating ang pulang alon dito? Nang makita ang mga kakilakilabot na pinagdadaanan ng Mystical Heaven Sect, nagsalita si Venerable Chi nang may takot. Kumaway si Ethan, ibigay mo na lang sa akin. Kumislap ang kanang mata ni Ethan sa 5 gininto ang halo habang sumisigaw, ika-5 yugto ng Divine Eye of the Void, Void Wall na pinarami ng 3. Umaalo ng espasyo at sa harap nila ay lumitaw ang 3 makakapal na di nakikitang pader. Dumating at huminto ang pulang alon sa harap ng mga pader, ngunit hindi ito nangyari nang hindi sila kinakalabog ng maayos. Pumutok. Habang umaalingaw-ngaw ang malalakas na tunog, lahat ay nataranta at natakot. Kasabay ng isang malakas na kalabog, natanggal ang unang pader at ang pulang alon ay nagpatuloy sa pangalawa. Lumubog ang mukha ng lahat, habang tense na nakatingin kay Ethan. Oy, Stuart Kindstone, bakit hindi alam ng anak mo ang kaibigan sa kaaway? Hinahabol din niya tayo. Madaling naunawaan ni Ethan ang kanilang mga kinatatakutan at tumitig na lang sa pangalawang pader nang hindi sumasagot. Paf! Paf! Ang pulang alon ay humampas sa pangalawang pader at sinimulang yayanigin din ito, ngunit sa pagkakataong ito, mas mahina na ito. Kasabay ng isang kalabog na hudyat ng pagguho nito, ang alon ay tumama sa ikatlong pader, ngunit lubos na humina. Tumama ito sa ikatlong pader, bahagyang nayanig ito, tulad ng sa arm wrestling, walang pumapayag. Lahat ay tense na pinanood ang eksena. Kung hindi ito mapipigilan ng huling void wall ni Ethan, haantong sila sa pagiging katulad ng Mystical Heaven Sect. Bagamat mas maganda ang magiging lugar nila dahil mas mahina ang alon kaysa sa alon na pumatay sa kanilang mga kalaban. 754. Pumutok. Kasabay ng isang matalim na tunog, malapit nang gumuho ang huling void wall ni Ethan, na nagbigay daan sa pag-atake ng pulang alon. Bumigat ang mga mukha ng pangkat ng Demon Scheming Sect, parang kinakabahan ang mga puso habang ginagamit nila ang lahat ng mayroon sila para protektahan ang kanilang mga sarili. Niyakap ni Luke si Monica ng mahigpit, habang ginagamit ang kanyang soul power para protektahan silang dalawa. Boom! Sa wakas ay gumuho ang ikatlong void wall ni Ethan at naging dahilan upang mapatalon ang iba. Ang pulang alon ay humampas sa kanila sa sumunod na segundo. Ngunit bago pa man ito makarating sa kanila, ito ay naglaho at tuluyang nawala at hindi sila kailanman naantig ng kakilakilabot na kapangyarihan ni Satyr Gord. Gulat na gulat, nagkatinginan silang lahat bago sumabog sa tuwa. Parang shockwave ang vibration wave ng bata. Gumamit ang void wall ko ng magkakahiwalay na espasyo para bawasan ang kapangyarihan nito. Masasabing magkahiwalay sila. Huminga ng malalim si Ethan, kung hindi, sa harap ng matinding vibration na iyon, kahit ang isang ethereal stage expert ay makakatanggap ng matinding sugat, kung hindi man ay tuluyang mamamatay. Tumango ang iba, masayang-masaya silang nakaligtas. Nag-thumbs up si kagalang-galang by, Stuart Kindstone, ikaw talaga ang mas nakakakilala sa anak mo. Kung ibang tao lang yan, magdurusa sila dahil doon. Ikaw lang ang makakapigil. Ikaw ang ama niya, hahaha. Tumawa naman ang iba pa kasabay niya. Hahaha, hindi mo kailangang sabihin yan. Mas mahina ako kaysa sa anak ko. Dahil napakalayo namin at hindi gumamit ng target na galaw ang bata, kaya ko naman itong harangan. Bumantong hininga si Ethan, ngayon naiintindihan mo na ba kung bakit ayaw ko siyang ilabas? Kasi nakakalimutan ng batang ito ang sarili niya, parang bata lang. Tumango ang iba at naramdaman ang sakit na nararamdaman ni Ethan. Napakalakas na kapangyarihan sa kamay ng isang padalos-dalos na bata. Hindi lang ito nakamamatay sa kalaban, kundi maging sa sarili. Ang tanging dahilan kung bakit pinalabas ni Stuart Kindstone ang bata ay dahil nakialam ang mga elder ng Heavenly Cycle. Nag-aalala ako na sinira niya ang Mystical Heaven Sect sa galaw na ito. Paano natin ito ipapaliwanag sa Double Dragon Manor? Kumunat ang noo ni Ethan at bumantong hininga. Dahil sa kayabangan ng sagradong halimaw, hindi sila kailanman nagiging madali.
Simula nang turuan ng batang si Satyr tungkol sa pagiging isang kilin, mas lalo siyang lumalayo sa landas ng isang hari ng mga halimaw. Tulad ng dati, malinaw na natalo ang kalaban, ngunit ipinakita pa rin niya ang kanyang kapangyarihan na para bang ipinapakita niyang siya ang pinakamagaling sa mundo. Hindi niya inisip ang mga kahihinatnan. Ito ang pagkakaiba ng mga halimaw at tao. Ang mga halimaw ay tanging kapangyarihan lamang ang mahalaga. Samantalang ang mga tao ay tuso, na ginagawang mahina ang malakas, at tagumpay ang pagkatalo. Anak ng mga kilin ang batang si Satyr, kaya nakatadhana na ang pagsunod sa landas ng halimaw, bagaman malayong maging makatuwiran ang pagtapon sa kanya sa mundo ng tao. Kung kulang man siya kahit kaunti, malamang namatay na si Ethan, ang kanyang ninong, kasama ang kalaban. Bumantong hininga si Ethan at umiling. Nagsalita si Findyang sa nanginginig na tono, "Si Ethan, tingnan mo. Hindi sinira ng anak mo ang mystical heaven sect, kahit halos wala nang natitira. Isa talaga siyang ender. Sa sobrang lakas ng boses, anong klaseng halimaw ang binubuo ng angkan mo? Mas malala ang isa kaysa sa huli." Pinamunuan ng ama ang Double Dragon Gathering at tinatapakan ng anak ang isang sekta. Hindi ito natural. Ang iba ay lumingon para tumingin ngunit nakatitig lang ng nakanganga. Nagkukunwaring makapangyarihan pa rin si Satyr Gord sa kalangitan, nakatingin sa lahat ng bagay, ngunit nang tingnan ang mystical heaven sect, ang dating magandang tanawin ay naging mga durog na bato, at nagkalat ang mga bangkay. Mayroon ding mga hikbi at iyakan kung saan-saan, habang ang dugo ay tumutulo mula sa bawat sulok. Ito ay impyerno, walang ibang paraan. Umiiyak na tumingin sina Monica at Rowan sa malayo. Ito ang kanilang tahanan. Nag-iwas din ng tingin si Clara, kahit na hindi pa siya matagal na nandito. Tay, Nay, nag-apasko po sila ng maayos. Wala pang ang kalahating oras. Nakangiting tumakbo si Satyr Gord papunta sa kanila. Ang iba naman ay sa sobrang takot ay hindi man lang nila siya tiningnan sa mga mata. Anong klaseng bata ang kayang gumuho ng isang sekta na nasa lower 3 level? Mukhang nag-aalala si Findyang sa inaasal nito. Naaalala pa rin niya ang pagkainis ng bata sa kanya. Sa kahit sinong normal na batang nagrereklamo, lalo lang siyang aasarin ni Findyang. Maliban sa batang si Satyr. Wala siyang ganang magreklamo. Mas makabubuti kung mananatili siyang ligtas sa distansya. Kung mag-aalburuto ang lalaki, hindi lang puro iyak at daing ang magaganap, kundi dugo at karahasan. Habang nakatingin sa lupang puno ng mga bangkay at biktima, lubos na nang hinayang si Findyang. Ganoon na ba ako kaboard para himukin ang ulo ng bata? Tumingin si Ethan sa paligid at saka ngumiti kay Satyr Gord, "Bata mong Satyr, mahusay ang ginawa mo. Ipaubaya mo na sa akin ang iba. Wala ka nang kailangang gawin ngayon." "Oo naman." Tumango ang batang si Satyr na parang isang mabait na bata, habang inosenteng humahajejek. Ang mga lalaki lang sa paligid ang nag-iisip. Sino ang maniniwala sa purong ngiti na yan? Nang makita ang madugong epekto, sinabi ni kagalang-galang Chi, Stuart Kindstone, hindi ito madaling ayusin. Kailangan natin ng isang napakagandang dahilan para sa lahat ng ito para matigil ang Double Dragon Manor kahit na pumunta sila rito. Alam ko yan. Nagningning ang mga mata ni Ethan. Hanapin mo agad ang sect leader na si Zuan at si Carmelo. Sila na lang ang pag-asa natin para makaahon sa gulo na ito. Walang nakakaalam sa ibig niyang sabihin ngunit sumunod sila, naiintindihan ko. Nagsimula silang lahat sa kanilang paghahanap. Nagtinginan sina kagalang-galang na Chi at Bai at ngumiti. Pagbagsak. Sa isang tumpok ng mga durog na bato, gumapang palabas si sect leader Zuan mula sa lahat ng batong iyon, dumudugo mula sa kanyang bibig. Wala siyang oras para pag-usapan ang kanyang kalagayan nang maramdaman niya ang paggalaw ng mga durog na bato sa ilalim niya at isang binata ang sumugod palabas, si Carmelo. Tanging si Carmelo lamang ang mukhang namumutla, ang espiritual na baluti na suot niya ay matagal nang nahati sa dalawa, nakalawit sa kanyang katawan. Salamat sa Diyos at narito ang espiritual na baluti ng ikasyam na baitang upang iligtas ang kanyang buhay. Hinawakan ni sect leader Zuan ang kanyang kamay at ipinadala ang kanyang soul power upang suriin ang kalagayan ni Carmelo. Tumawa siya sa tuwa, "Xiaoyo, natutuwa akong maayos ka.
Iminulat ni Carmelo ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang ama, ngunit napabuntong hininga siya. Tay, sinira ni Ethan ang ating sekta. Hindi natin siya maaaring hayaang makalusot dito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pupunitin siya para sa iyo. Matigas ang mukha ni Sect Leader Zuan. Ngumiti si Carmelo ng mahina, magaling. Ethan, hinding-hindi ko hahayaang maging masaya kayo ng nakababatang kapatid na si Clara. Hahaha, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, batang Panginoon Zuan. Pero may karapatan ka pa ring mag-alala tungkol kay Clara at sa kaligayahan ko. Bakit? Salamat naman. Hindi natapos ni Carmelo ang sasabihin nang may narinig siyang mapang-uyam na tono. Tumingin si Sect Leader Zuan at nakita si Ethan na may nakakainis na ngiti habang papalapit kasama ang mga babae. Sumigaw si Sect Leader Zuan, Ethan, demonyong halimaw, sinira mo ang sekta ko at naglakas loob ka pa ring magpakita rito. Bakit hindi? Sa bigat ng mga sugat mo, ano ang magagawa mo sa akin? Tinaasan ni Ethan ang kilay, patay na o sugatan na ang mga eksperto ng Mystical Heaven Sect. Kahit ikaw ay hindi kayang protektahan ang sarili mo. Kaya bakit ang yabang at makapangyarihang ugali mo? Ikaw. Napuno ng galit si Sect Leader Zuan, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil umubo siyang muli ng dugo. Nagkibit balikat si Ethan, kita mo, wala ka nang natitirang kapangyarihan. Nasa kamay ko na ang buhay mo. Magiging tapat ako. Ang iyong kamatayan o kaligtasan ay nasa aking kagustuhan. Wala kang pagpipilian sa bagay na ito. Nanatiling tahimik si Sect Leader Zuan, at kinakagat lang ang labi niya. Labis na kahihiyan. Ang isang pinuno ng sekta na tulad niya ay hindi pa nakararanas ng ganitong kalagayan noon. Kinut siya ng kaaway at walang paraan para gumanti dahil alam niyang totoo ang sinasabi niya. Wala na siyang kapangyarihan ngayon. Ngumisi sa kanya ang pangkat ng Demon Scheming Sect. Bumantong hininga lang sina Monica at ang mga babae. Nakuha na ng dakilang Mystical Heaven Sect ang kanila, ngayon ay nauwi na sa ganito. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Nagningning ang mga mata ni Ethan, natunto ng pangunahing punto. 755. Nanginig ang noo ni Sect Leader Zuan. Nakanganga ang mga ngipin niyang tiningnan si Ethan ngunit walang sinabi. Sa kabila nito, labis ang kahihiyan na nararamdaman niya kaya't naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Hindi ito pinansin ni Ethan at yumuko sa kanya, inabot ang kanyang makamandag na kuko at itinaas si Carmelo sa leeg, kung ganoon, wala nang dapat pag-usapan pa. Teka, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Sigaw ni Sect Leader Zuan. Gusto niyang gumalaw pero lalo lang siyang umubo ng dugo. Natatawang sumigaw si Ethan, gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ako. Nanginig ang mga mata ni Sect Leader Zuan, ngunit ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan, dahil ang pagsasalita ay nangangahulugan ng pagsuko. Gaya ng kasabihan, mas mabuting mamatay ng nakatihaya kaysa mabuhay ng nakaluhod. Marami sa mga secular na tagapagsakatuparan ang kayang gawin ito, kaya bakit hindi magawa ng dakilang pinuno ng sekta ng Mystical Heaven Sect? Ngunit habang nakatingin sa kanyang anak, namumula dahil sa pagkakahawak sa leeg nito, bumantong hininga si Sect Leader Zuan at umiling, kahit ang isang langgam ay kumakapit sa buhay, ano pa ang masasabi tungkol sa pagnanais ng tao na mabuhay? Ano ang gusto mo, Ethan? Pinuno ng sekta Zuan, iyan ang salubing masangkop sa pagsabay sa panahon, hahaha. Nakangiting iwinaksi ni Ethan ang kanyang kamay at si Carmelo ay bumagsak sa lupa, naghahabol ng hininga. Tiningnan niya si Ethan nang may takot na wala na ang kanyang kayabangan. Hindi pinansin ni Ethan ang walang kwentang anak, at tumingin kay Venerable Chi at naghagis ng isang walang laman na jade slip kay Sect Leader Zuan. Kinuha ito ni Sect Leader Zuan, at nagtanong, ano ito? Hahaha, wala naman masyado, umaasa lang ako na matutulungan ako ni Sect Leader Zuan na magsulat ng kahit ano. Ngumiti si Ethan. Nanindig ang kamay ni Sect Leader Zuan sa sinabi niya at kumunat ang noo niya, Ethan, hindi mo maaaring isipin na baluktutin ang mga katotohanan at gawing salarin ang Mystical Heaven Sect ko. Alam ni Sect Leader Zuan na sa sandaling maglagay siya ng kahit anong salita sa Jade Sleep, maitatala na rito ang kanyang soul signature.
Kahit gaano pa niya kahigpitan ang pagmamakaawa sa Double Dragon Manor para sa hustisya, walang maniniwala sa kanya. Wala silang magagawa kundi ang mabuhay kasama ang mansang ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Habang ang pangkat ng Demon Scheming Sect ay nakatingin sa kanya ng may pangungutya. Oo, tama iyan. Postahan ka namin at ngayon ay inaagawan ka namin ng kahit anong paraan para lumaban. Ano ang gagawin mo tungkol dyan? Hindi namin kasalanan kung bakit ka naging mahina, hahaha. Habang pinagmamasdan ang mga tambak ng durog na bato sa paligid niya na dating sekta niya, ang mga namatay na eksperto at iilang nakaligtas, wala silang ibang kapalaran kundi ang mapunta sa ilalim ng kamay ng isang tao. Bumantong hininga si Sect Leader Zuan, nang inig ang kanyang kamay habang hawak ang Jade Sleep. Pinuno ng sekta Zuan, kung hindi mo gagawin ito, wala tayong matitira. Natatawang sabi ni Ethan, baka gawin pa nating ilang ang lugar na ito. Maglalakas loob ka ba? Bakit naman hindi? Sumigaw pabalik si Ethan, naghahanda na ang gitnang lugar para sa digmaan laban sa ibang mga lupain. Ang pagbagsak ng Mystical Heaven Sect ay maaaring isulat ng may daan-daang dahilan. Bukod pa rito, ang mga babae ay mga disipulo mo at sa ilang salita lang sa Double Dragon Manor, ang kaso mo ay isasantabi. Sino ba ang gugustuhing subukan ang mga relasyon dahil lang sa isang lower 3 sect para lang bigyan ng puwang ang kalaban na umatake? Nanginginig sa buong katawan, nalungkot ang mukha ni Sect Leader Zuan. Sa huli, ang mga patakaran ay mga gimmick lamang na ginagamit sa panahon ng kapayapaan. Kapag kumakatok ang kalaban, kahit ang Double Dragon Manor ay magtutuon ng pansin sa ikabubuti ng mga lupain sa kanluran. Sino ang magkakaroon ng oras para sayangin ang mga patakaran? Ngumisi si Ethan, matagal nang nabubuhay si Sect Leader Zuan at dapat ay mas alam niya ito kaysa sa iba. Sa wakas ay hamupa ang nakakuyom na kamao ni Sect Leader Zuan at bumantong hininga, kung talagang umaatake ang gitnang lugar, haha, makakalimutan ang usapin ng Mystical Heaven Sect. Ako ang nagsasalita, ikaw ang nagsusulat. Hindi siya pinansin at ang huling pagsisiyasat niya, nagsalita si Ethan sa malamig na tono, na parang alam na niya na darating ang gitnang lugar. Samantalang siya ay puno na nito. Ngunit dahil sa kanyang pag-uugali, pinaniwalaan ito ni Sect Leader Zuan. Una, ang bagay kay Clara. Pumunta ka sa kanya para sa Double Dragon Gathering. Ngayong tapos na iyon, tapos na rin ang kasunduan. Pero pinilit mo pa rin siyang manatili. Bilang asawa niya, pumunta ako para kunin siya pero sinimulan mo akong ipagtulakan na humantong sa digmaan. Nagsalaysay si Ethan habang nagsusulat si Sect Leader Zuan na parang makina. Sumunod, kinutya ako ng mga elder ng Mystical Heaven Sect gamit ang kanilang mas maraming bilang at pagkatapos ay sumaklolo ang mga elder ng Demon Scheming Sect na humantong sa isang mapait na labanan sa magkabilang panig. Nanginginig ang mga mata ni Sect Leader Zuan, ngunit nanatiling tahimik. Pinagtataguan ka. Ikaw ang nagpatago sa buong sekta at masasabi mong pinagtataguan ka. Ginawa mo iyon kahit alam mo kung saan ito haantong. Napakasama ng Ethan na ito, plinano na niya ang lahat mula pa sa simula at ako mismo ang naloko. Nagngalit ang mga ngipin ni Sect Leader Zuan sa puot, at isinulat ang sinabi ni Ethan. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahirap na labanan, ang Demon Scheming Sect ay nagwagi, na naging mapagbigay sa iyo dahil pareho silang mga sekta mula sa kanlurang lupain. Ngunit ang mga nasawi ay napakarami at hindi ang inaasahan namin. Alam din ng iyong angka na ang bagay na ito ay maaaring nagawa ng walang pagdanak ng dugo at taos-pusong humingi ng tawad, nangakong iiwan ang bagay na ito ng ganoon. Upang patunayan ito, iwanan mo ang Jade Sleep na ito. Pagkatapos, tumango si Ethan, iyon lang. Nakuha mo na ba ang lahat, Sect Leader Zuan? Naku po, halatang sinisipa tayo nito habang nadadapa tayo. Galit na galit ako pero hindi ko man lang magawang lumaban. Nanginginig ang mga kamay ni Sect Leader Zuan, at hirap na hirap siyang huminga habang tinatapos ang pagsusulat. Nang makita ang Berdeng Jade Sleep, gusto niya itong durugan ng husto. Alam niya na sa oras na ibigay niya ito, ang pagkawala niya ngayon ay maiiwan sa kanyang sekta na tahimik na magdurusa. Makikita ng Double Dragon Manor na mali siya at hindi siya papanig.
Hindi man lang nila ito sisiyasatin, ngayon sa sobrang wasak ng kanyang sekta. Sapat na ba ang mga dahilan na ito? Nang makitang nanginginig si sect leader Zuan habang inaabot ang Jade Sleep, hindi ito tinanggap ni Ethan at tumingin sa iba, matagal na kayong nasa kanlurang lupain at mas naiintindihan ninyo ang mga patakaran. Ano pa ang kulang sa akin? Paf! Paf! Agad na sumiklab ang dugo ni sect leader Zuan. Parang kalokohan, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ito? Gusto mo pa ng dagdag? Isa-isa mo ba kaming binibalatan? Ngumiti si kagalang-galang Chi at umiling, Stuart Kindstone, tama na ang mga ito. Ang pagliligtas ni Stuart Kindstone sa kanyang asawa matapos mahuli ay makatuwiran. Ang ating pagtulong kay Stuart Kindstone sa hinaharap ay natural lamang. Lahat ng iyon ay makatuwiran. Kahit na makipagtalo ka pa sa Double Dragon Manor, hindi pa rin mahalaga iyon, hahaha. Tigil. Sumigaw si Locke, yumuyuko kay kagalang-galang na Chi at sinabing, Katie wala Kindstone, sa tingin ko ay sapat na ang mga dahilang ito, ngunit hindi sapat para makapukaw ng simpatiya. Masyadong simple ang mga ito. Hindi ba dapat natin itong pagyamanin pa ng kaunti? Pumalakpak si Ethan at pinuri, mabuting tao, talagang bumuti ang iyong kalagayan matapos ang mahabang panahon na pananatili sa akin. Maaaring mga demonyong tagapagtanim tayo, ngunit ang laban na ito ay ipinaglaban para sa hustisya. Pinuno ng sekta Zuan, siguraduhin mong isulat mo ang iyong walang katapusang kasakiman, ang pagtatangkang mangikil sa akin mula sa aking 2,000 sagradong bato, at ang pagnanais ding sumipsip ng yin ng kababaihan para pagalingin ang iyong anak. Tila sa labanang ito, kinuha natin ang lugar ng langit sa paglilinis ng mga demonyo, at pagbibigay ng halimbawa para sa lahat. Ano? Nanginig ang mukha ni sect leader Zuan at sumigaw, kayo, mga demonyong cultivator, ang lakas ng loob ninyong gamitin ang langit bilang dahilan. Sabi ko sa'yo magsulat ka, hindi magyap. Nanigas ang ekspresyon ng mukha ni Ethan. Tinapakan niya ang binti ni Carmelo, buhay o kamatayan, pumili ka. Nanginginig at bumantong hininga ang mga kamao ni sect leader Zuan, habang nagsusulat habang sinasabi ito. Hindi na lamang ito basta alitan sa pagitan ng mga sekta, kundi usapin na rin ang moralidad ng Mystical Heaven Sect. Isang matuwid na sekta ang talagang gustong gamitin ang yin ng kababaihan para pagalingin ang isang tao at sinubukan pa nilang nakawin ang mga sagradong bato ng ibang disipulo ng sekta. Bagamat ayaw aminin ni sect leader Zuan, tunay ngang nalipol ni Ethan ang mga demonyo sa kasong ito. Kapag naibigay na niya ito sa Demon Scheming Sect, para na rin itong pagbibigay ng ebidensya sa kanila para pagbantaan siya. Hindi lang sila maiiwan na walang paraan para sawayin sila, kundi susundin pa nila sila. O kapag lumabas ang Jade Sleep, hindi na muling babangon ang Mystical Heaven Sect. Kung nangyari ito noong panahon ng kapayapaan, hindi sana ito ginawa ni sect leader Zuan kahit na pinatay pa niya ito. Ngunit ang kanyang anak ay nasa kanilang mga kamay at wala siyang ibang magawa kundi ang sumuko. Mukhang malungkot ang hinaharap dahil ang mga henerasyon ay nanganganib dahil sa Demon Scheming Sect. Tunay ngang higit pa sa inaakala niya ang kanyang paghihirap sa pagkakataong ito. Nang makita ito, tinapik ni kagalang-galang Chi ang balikat ni Locke, disipulo, lumaki ka na. Hahaha, lahat ng ito ay salamat sa mga turo ng Panginoon at Katie wala Kindstone. Yumuko si Locke nang may pagpapakumbaba. Tumawa naman ang iba. Umiling lang ang mga babae at umirap. Pareho silang masasamang demonyong cultivator na lalo lang lumala nang nandyan si Ethan. 756. Bumantong hininga ng malalim si sect leader Zuan at tinapos ang pagpuno ng mga impormasyong nagpaparatang sa sarili sa Jade Sleep at tuluyang bumagsak sa lupa habang ang Jade Sleep ay nahulog sa kanyang tagiliran. Pumitik si Ethan at napunta sa kanyang palad ang Jade Sleep, tumango pagkatapos tingnan ang laman. Ang labanan ngayon ay naging matuwid na tono at ang kalaban ay natalo rin sa puso. Hindi na kailangang matakot sa Double Dragon Manor. Dahil alam niya ang nangyari, nalungkot si Carmelo. Ngumiti si sect leader Zuan, pagkatapos ay tumingin ng matalim kay Ethan, Ethan, tapos na ba tayo rito? Hahaha, syempre, salamat, pinuno ng sekta Zuan.
Tumango si Ethan, saka nagpakitang uhaw sa dugo, mga kasama, patayin ninyo ang kalahati ng mga disipulo ng Mystical Heaven Sect. Oo. Sabay-sabay na sigaw ng karamihan at yumoko. Wala na rin si Ethan, lumitaw sa tabi ni Carmelo. Sa mga mata niyang puno ng takot ay makikita ang kamay na nakahawak sa kanyang lalamunan. Namula ang mukha ni Carmelo, hindi makahinga. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso kay Ethan, kahit na walang saysay ito. Isa lamang siyang mahinang babae. Sumigaw si Zuan, pinuno ng sekta, Ethan, anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi na natin? Humph, narinig mo na ba ang kasabihang huwag kang magtiwala sa isang demonyong tagapagtanggol? Pang-uuyam ni Ethan, lagi mo lang minumura ang mga demonyong tagapagtanggol dahil sa pagiging kasuklam-suklam at mga demonyong hindi mo mapagkakatiwalaan, pero sa huli, nakikipag-usap ka pa rin sa amin. Hindi ba't malupit na kabalintunaan iyon? Tumawa ang pangkat ng Demon Scheming Sect. Nanginginig ang pinuno ng sekta na si Zuan at nang makaalis siya sa kanyang kinatatayuan, umubo siya ng dugo at saka muling bumagsak. Nasaksihan na lamang niya ang pagpiga ni Ethan sa buhay ng kanyang anak. May mapang-iping ngiti sa mukha ni Ethan, Sect Leader Zuan, hindi ako kailanman nagnenegosyo ng walang kasiguraduhan, lalo na ang paghihirap mula rito. Sa aming laban sa Mystical Heaven Sect, marami kaming nawalang tao. Kaya, para masigurong hindi ka gagawa ng gulo, hahaha, pasensya na, pero kailangan kitang pilayin. Pero huwag kang mag-alala, dahil may kinalaman ito sa Double Dragon Manor, hindi kita sisirain, o sasaktan, Sect Leader Zuan. Magiging walang silbi ang Jade kung gagawin ko, hahaha. Kasabay ng isang hajejek, ipinakita ni Ethan ang kanyang masamang panig, at lalong pinag-ibayo ang kanyang kapit kay Carmelo. Umiling si Sect Leader Zuan at padalos-dalos na nagsalita, teka, Ethan, kahit sino ay pwede mong patayin at wala akong pakialam, pero pakiusap, pakawalan mo na ang anak ko. Siya lang ang aking. At tinatawag mo ang iyong sarili na isang pinuno ng sekta. Ang anak mo lang ang inaalala mo at hindi ang sekta. Tiningnan siya ng lahat ng may panghahamak. Bumantong hininga si Monica at naglakad papunta kay Clara, junior sister, ang galing ng lalaking yan. Kahit ang sect leader ay pinaglalaroan. Pero medyo malupit ito. Tutal, ang Mystical Heaven Sect ay dating tahanan natin. Marami tayong mga kapatid dito. Hindi natapos ni Monica ang sasabihin, ngunit malinaw at malakas ang kanyang ibig sabihin, para magmakaawa si Clara para sa kanila. Ang bawat hari ay umakyat sa kanyang trono sa pamamagitan ng pagtapak sa isang bundok ng mga bangkay, bumantong hininga si Clara habang nag-aalangan. Dati siyang pinuno ng mga Drifting Flowers edifices at alam niya ang kalupitang ito. Ang pagiging mahina ngayon ay babalik lamang bilang paghihirap na kakagat sa iyo. Matagal nang nagdusa ang mga edifisyo ng mga naanod na bulaklak at naiintindihan niya si Ethan dito. Hindi naman kasing lupit ng lalaking ito ang itsura niya, pero ginagawa niya ang lahat para sa kaligtasan. Madaling magsalita para sa Mystical Heaven Sect, pero hindi niya maaaring ipagsapalaran na baka magdulot ito ng sakit kay Ethan sa bandang huli. Kahit na pinagtitinginan na siya ng mga babae, nanatili pa rin siyang matatag. Clara. Isang matandang boses ang narinig na ikinagulat ng lahat. Tumingin mula sa lupa si Sect Leader Zuan kay Clara na may nagmamakaawang mga mata, Clara, noong gusto mong iligtas ang buhay ng babaeng iyon, tinulungan kita. Ang kondisyon para dyan ay pumunta sa Mystical Heaven Sect at iligtas ang anak ko. Iyon ang kasunduan natin. Dahil sa iyo, dumating si Ethan at sinira ang sekta ko. Hindi ko hinihiling na pigilan mo ang iyong kamatayan, pero kahit papaano ay hayaan mong mabuhay ang anak ko. Ano, alam ni Clara ang lahat. Gulat na tiningnan siya ni Rowan, ibig mong sabihin. Handa ka nang isuko ang iyong sarili. Oo. Alam niya ang lahat, hindi tulad mo. Dahil may utang siya sa akin, gagawin niya ang anumang hilingin ko, sigaw ni Sect Leader Zuan. Kaunting pabor ngunit walang katapusang pasasalamat ang ibinabalik. Dahil nagkita kayong muli, pinili mong sirain ang iyong pangako. Wala akong pakialam. Gusto mo siyang makita muli pagkatapos at gumawa ng isa pang pangako na sinang-ayunan ko. Ngunit ngayon, nakikita kong hindi matutupad ang huling kasunduan.
Ibinabalik ko sa iyo ang iyong kalayaan at umaasa na lamang akong makakaiwas ka sa kamay ni Ethan, umalis ka na. Pagbagsak. Hindi natapos ni Zuan, ang pinuno ng sekta, ang magsalita. Hindi rin nagsalita si Clara. Pagkatapos ay narinig nila si Carmelo na bumagsak sa lupa, umuubo sa sakit. Pinakawalan siya ni Ethan ng may kalmadong mukha, pagkatapos ay hindi pinansin ang mag-ama, naglakad patungo kay Clara. Hinawakan niya ang balikat nito at umalis habang sumisigaw, "Demon Scheming Sect, umatras ka." Hindi ba't pinapatay natin ang mga tauhan ng Mystical Heaven Sect? Mayroon pa ring 100 eksperto sa ethereal stage na humihinga. Kapag nakabawi na sila, panimulan ni Findyang. Pero pinigilan lang ni Ethan si Clara habang sinasabing, "Sabi ko umatras ka." Tapos na ang laban na ito. Kakaiba ang tingin sa kanya ng pangkat ng Demon Scheming Sect pagkatapos ay nagkibit balikat habang sinusundan si Ethan paalis. "Guro, alagaan mo ang sarili mo. Sasama ako kay Locke." Isinama ni Monica sina Rowan at Dana pagkatapos niyang sabihin ang kanyang mga huling salita kay sect leader Zuan. Nanginginig ang pinuno ng sekta na si Zuan, madilim ang kanyang mukha. Si Carmelo na lang ang umuubo pa rin, habang nakatingin kay Ethan na papalayo at nagsalita ng may pagkairita, "Pare, kailangan na nating Itigil mo na." Napahawak si Zuan, ang pinuno ng sekta, sa kanyang bibig at tumingin kay Ethan ng may pag-aalala. Dahil wala itong ginawa, kumalma siya at saka nagmura, "Gusto mo bang magpakamatay? Hindi niya tayo pinatay lahat dahil kay Clara." Kapatid na Clara, kumunot ang noo ni Carmelo, nagngangalit ang mga ngipin, "Hindi ko hahayaang makuha siya ng masamang nilalang na iyon. Balang araw, mababawi ko rin siya." Tinitigan siya ng matagal ni sect leader Zuan pagkatapos ay tumango. Naisip niya na may matigas na titig. "Huwag kang mag-alala Xiaoyo, darating din ang araw. Kailangan mo pa rin siya para sa sakit mo." Samantala, magkahawak kamay na lumabas ng Mystical Heaven Sect sina Ethan at Clara. May bahagyang ngiti sa kanilang mga labi, tila nasa sarili nilang mundo ang dalawa habang papalapit ang isang grupo ng mga third wheel. Nag-aalala si Clara, "Ayos lang ba talaga na pakawalan mo sila? Baka saktan ka pa nila mamaya." "Oo, Stuart Kindstone, sa tingin ko mas makabubuting tapusin na natin sila. Gaya ng sabi mo, umaatake ang gitnang lugar at hindi iyon gagawin ng Double Dragon Manor. Mali ka." Lumapit si Findyang para magsabi, pero kinutya ni Ethan, "Naniwala ka rin ba sa panlilinlang ko noon? Ang usapin ng Central Area ay chismis lamang. Sino ang nakakaalam kung totoo ito? Ginamit ko lang ito para takutin siya. Kung mananatiling tahimik ang Central Area, hindi ito iiwan ng Double Dragon Manor. Kaya naman hindi natin maaaring baliwalain ang mga patakaran ng Double Dragon Manor at bigyan pa tayo ng mas maraming gulo." Tumango si Findyang, pagkatapos ay nagsalita ng mabigat si Ethan, "Clara, binigyan tayo ng Mystical Heaven Sect ng pabor noon. Tutulong ako, hindi, ako na ang bahala dahil ang nangyari kay Ninger ay akin. Problema mo, problema ko rin." Diretso ni Clara. Tumango si Ethan at ngumiti, "Oo, ang mga problema mo ay problema ko rin. Dahil ito ang nagbubuklod sa iyo sa Mystical Heaven Sect, tutulungan kitang basagin ito at hindi maaapektuhan ang puso mo. Pero kung ganoon ikaw, isa akong demonyong tagapagtatanib, baliwala lang ang pagdadala ng lahat ng puot na iyon." Ngumiti si Ethan sa kanya at tiningnan siya sa mga mata ng may kumpiyansa, "Kapag nasa tabi mo ako, walang pipilitin sa iyo muli." Nagulat si Clara at tumango sa tuwa. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito, panatag ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa sira-sirang bahay ng Drifting Flower City, na silang dalawa lang ang nasa paligid. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.